Ang amoy ng antiseptiko sa Makati Medical Center ay sinusunok pa rin ang aking ilong nang tumigil si Anton sa pagtingin sa aking nga mata. Si Lucas, isang maliit at kulubot na sanggol, na nababalot sa isang asul na kumot na pranela, ay natutulog sa aking mabisik. Ang bigat na, cesarean, ay tila isang nakakapasong apoy sa ilalim ng aking tahi. Ngunit walang anumang pisikal na sakit ang makakapantay sa malamig na puwang na bumukas sa aking dibdib nang magiwas ang tingin ang aking asawa. Susunduin ka ang nanay mo bukas, sabi niya. Habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo na tila ba sinasakal siya nito. Kailangan ko nang umalis. Saan ka pupunta? Tanong ko. At ang boses ko ay naging patag. Sobrang pagod. Kahit para sa aking sarili. Hindi mabuti ang pakiramdam ng nanay ko. Celia. Sabing doktor ay kailangan niya ng ganap na kapayapaan. Hindi siya pwedeng maingayan sa bahay. Ang ingay ang aking bagong silang na anak. Ang ating anak. Kaya, ano pa ba ang masasabi ko habang idinuduyan ko si Lucas? Napansin ko ang pagbilis ng kanyang mahinang pahinga. Na tila kahit tulog ay nararamdaman niya ang tensyon. Kaya mas mabuti sigurong manatili ka muna kina mama at papa sa Baguio pansamantala hanggang sa humupa ang mga bagay-bagay. Hindi niya sinabing. Hanggang sa lumaki si Lucas. Hindi niya sinabing, hanggang sa gumaling ang katawan mo. Sinabi niyang, hanggang sa humupa ang mga bagay-bagay, na parabang ang aming anak ay isang bagyo, isang abala. Ikaw, pagpupumilit ko, kahit alam ko na ang sagot. Alam ko na ito mula pa noong ilang buwan na ang nakalipas nang makita ko ang ulat ng pribadong investigador na ako mismo ang kumuha. Si Anton Valderrama Mendoza, ang hindi lehitimong anak ni Ramon Valderrama Sr., ang leon ng industriya ng konstruksyon. Isang layaw at naligaw ng landas na bata na ang ama. Dahil sa pagod sa kanyang maiskandalo at kawalang kakayahan, ay pinutulan na ang pinansyal na suporta. Ang asawa ko ay walang iba kundi isang bigong tagapakmana. Isang prinsipe na walang kaharian. At ako ang kanyang huling pagtatangkang magrebelde. Ang pakasalan ang anak ng isang propesor ang ekonomiya sa Universidad ang Pilipinas sa Baguio, na walang ni singkong duling sa kanyang pangalan, para inisin ang makapangyarihang si Ramon. Ngunit sumable ang kanyang plano. Hindi man lang kumurap si Ramon, at pagkatapos ay dumating si Lucas. At ang takot, malapit ako sa nanay ko, pagsisinungaling ni Anton, at ang kasinungalingan, ay sumasayaw sa kanyang mapupil. Tatawagan na lang kita. Hindi niya ako hinalikan. Hindi niya hinawakan ang kanyang anak. Tumalikot siya at lumabas ng kwarto en ospital nang may pagmamadaling tulad ng pagpasok sa isang lugar na mabaho. Dumating ang aking inang si Clara ng alas 10 ng umaga kinabukasan. Ang kanyang nga mata, na kasing kulay ng kayumangging sulyap ng sa akin, ay napuno ng awa nang makita ang bakanteng kama sa tabi ko. Umalis siya, tanong niya, at sa kanyang boses ay may higit na pakadismaya kaysa gulat. Kailanman ay hindi nagustuhan ng nanay ko si Anton. Tinatawag niya itong pabidang bata na may utak biya. Umalis na, kumpirma ko habang iniabot sa kanya si Lucas. Kinuha niya ito taglay ang likas na husay ng ngalola. Idinuduyan ito sa kanyang dibdib. May iniwan ba siyang mensahe? Anumang plano? Kailangan daw NNI niya ang kapayapaan. Mekanikal kong pagulit. Napabuntong hininga ang nanay ko. Ang nanay niya ay may mas maraming ari-arian pa kaysa kay Doña Victorina. At may pusong mas tuyo pa kaysa sa disyerto kapag tagaraw. Ang kailangan niya ay isang sampangang realidad. At ganun din ang walang kwentang lalaking asawa mo. Hindi ako sumagot. Wala na akong lakas para sa galit, ni para sa kalungkutan. Mayroon na lamang isang malamig at tumpak na kalkulasyon, na umiikot sa aking isipan tulad ng karayom ng isang kumpas na naghahanap ng hilaga. Ang hilaga ay may panggalan at apelyido. Ramon Valderrama Sr. Ang biyapakyat ng Baguio sakay ng sasakyan ng aking amang si Manuel ay tahimik. Natutulog si Lucas sa kanyang car seat. Ang aking ama, isang taong matipit manalita ngunit may matalas na tingin, ay minsan lang nagtanong habang tinatahak namin ang Cannon Road. Anong gagawin mo, anak? Tumingin ako sa bintana. Sa mga punong pino na nakatayo laban, sa makulimlim na langit. Kung ano ang kailangang gawin, Papa. Sa aming lumang bahay sa Governor Park Road, kasama ang amoy ng mga lumang libro at lutong bahay, naggulong ako sa aking dating kwarto. Iniwan ko si Lucas sa aking ina, na nakapag-organisa ng iskedyulong pagbabantay kasama ang mga matulunging kapitbahay. Binuksan ko ang aking laptop. Sa isang naka-encrypt na folder, sa ilalim ng hindi kahina-hinalang pangalan na
household budget, narun ang ma-file. Maalitrato ni Anton na pumapasok at lumalabas sa legal na pasugalan, bank statement, na nagpapakitaeng utang sa loan shark, na may kahina-hinalang reputasyon, at ang pinakamahalaga, isang detalyadong ulat ng istruktura ng pamilya Valderrama. Si Ramon, 2 beses nang nabalo, walang buhay na lehitimong anak, isang imperyo sa konstruksyon, infrastruktura, at renewable energy, na nakakahalaga ng bilyon-bilyon, at isang tanging kahinaan, isang galit na nakatago sa ilalim ng mapatong ng ang anak na hindi niya lubos na kinilala at nawi sa pagiging isang sakuna. Akala ni Anton ay pinakasalan ko siya dahil sa pag-ibig, dahil sa kanyang perpektong ngiti at mga walang lamang pangako. Nakakamali siya. Pinakasalan ko siya dahil sa kanyang apelyido, dahil sa dugong nananalaytay sa kanyang maugat. At ngayon, ang apelyido at dugong iyon ay natutulog sa kuna sa kabilang kwarto sa anyo ng isang bata na may asul na mga mata ng kanyang lolo. Kinuha ko ang telepono. Hindi ko tinawagan ang numero ni Ramon Valderrama. Magiging isang pagkakamali iyon. Ang isang taong tulad niya ay may mapader at moat sa kanyang paligid. Tinawagan ko ang numero kanyang personal assistant, si Elena Morales. Ang impormasyon ng investigador ay napakadetalyado. Si Elena ang susi, ang tagapagbantay, ang tanging taong pinakikinggan ni Ramon ng walang prehuwisyo. Sumagot siya sa ikatlong ring. Isang boses ng babay, malinaw, propesyonal, na walang anumang hindi kinakailangang init. Hello. Magandang umaga, Elena Morales, sabi ko. Pinapanatili ang aking boses na walang emosyon hanggat maaari. Sino to? Mula kay Celia Santos. Ako ang asawa ni Anton Valderrama Mendoza. Nakaroon ng maikling, mabigat na katahimikan. Hindi ito katahimikan ng pagkagulat. Ito ay katahimikan ng isang taong nag-isip sa listahan ng nga nakabinbing problema at nakahanap ng isa. Paano ko kayo matutulungan? Mrs. Valderrama. Umiling ako, kahit hindi niya ako nakikita. Santos. Celia Santos. Kailangan kong makausap si Senyor Ramon Valderrama. Ito ay apurahan at hindi ito tungkol kay Anton. O kahit papaano, hindi ng direkta. Napakasikip schedule ni Senyor Valderrama. Pwede ko ba kayong ilipat sa kanyang departamento enega, Mrs. Morales? Pinutol ko siya. Sabay baba ang aking boses. Sabihin niyo sa kanya na ito ay tungkol sa kanyang apo, tungkol kay Lucas. At sabihin niyo sa kanya na nasa akin ang patunay. Isa pang mas mahabang katahimikan. Narinig ko ang mahinang tunog ng isang keyboard. Patunay na ang dugo nga Valderrama ay nananalaytay sa kanyang nga ugat. Magpadala kayo ngang taong pinagkakatiwalaan niya. Nandito ako sa Governor Peck Road, numero 12, Baguio. Magiging narito ako bukas, at sa Makalawa, at sa susunod pa hanggang sa dumating siya. Ngunit alamin niyo, Mrs. Morales, na bawat araw na lumilipas ay isang araw na lumalaki ang kanyang apo nang hindi alam na mayroon siyang lolo. Binaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking makamay. Hindi dahil sa takot, kundi sa adrenaline. Ito ang unang hakbang, ang pinakamapanganib. Kung si Ramon Valderrama ay kasing lupit ning sinasabi nila, kaya niya akong walisin ng isang pitik, kaya niyang ipadala ang kanyang nga abogado, ang pulisya, o sinuman para palitawin na walang problema at itago ang babaeng pasaway at ang kanyang anak. Ngunit may isa pang binanggit ang ulat ng investigador. Ang pagkamatay 15 taon na ang nakalipas ng tanging lehitimong anak ni Ramon, si Ramon Chito, sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay 19 anyos. Isang binatilyo ayon sa mga lumang ninakaw na litrato na may itim na buhok at asul na mga mata. Si Lucas ay may asul na mga mata, ang asul na Valderrama, na tawag nila rito sa mga elitistang sirkulo, isang pambihirang katangian mula sa isang ninunong Kastila. Lumipas ang 3 araw. 3 araw ngang pagbibigay sa aking ng nanay ko nga nag-alalang tingin, ngang pagtatago ngang tatay ko sa kanyang silit-aklatan, ngang pagkapit ni Lucas sa aking dibdib na parang isang maliit na survivor. Hindi ako umiyak, hindi ako gumuho. Sa tuwing nagbabadi ang kawalan ng pag-asa, binubuksan ko ang laptop at pinag-aralan ang madatos, ang manumero, ang makahinaan. Ito ang aking personal na Times Doctoral Thesis *, ang anatomiya ng isang pagkakataon. Sa ika-4 na araw, nag-doorbell ang isang lalaking may mamahaling suit at may tindik ng isang abogado. Hindi siya isang siga,
Mas malala pa. Siya ay isang notaryo. Magandang umaga, Mrs. Santos. Ako si Ignacio Sison, N. Sison, Associates, ang legal, na kinatawan ni Senyor Ramon Valderrama. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya sa sala, kung saan ang nanay ko ay nahain ng kape gamit ang nga kamay na halos hindi nanginginig. Hindi ginalawng notaryo ang tasa. Natanggap ni Senyor Valderrama ang inyong mensahe. Ito ay isang masalang usapin. Upang maiwasan ang nga espekulasyon o maling pag-asa, nangangailangan kami ngang kapanipaniwalang patunay ngang DNA. Kami ang maaring mga siwa sa proseso. Nang may buong discretion at legal na garantiya. Kumuha siyang isang sobre. Sa loob ay may isang consent form. At ang madetalye nga, isang pribadong klinika sa Metro Manila. Isang tanyak na pangalan na nagsisilbi sa pinakamayayaman. Paano kung tumanggi ako? Tanong ko nang hindi hinahawakan ang nga papel. Ngumiti ng malamig, si Ignacio Sison, profesional. Kung gayon, dito nagtatapos ang usaping ito. Hindi nag-aaksaya enehora si Senyor Valderrama samga emosyonal na por blackmail. Kung naniniwala kayong may karapatan ang inyong anak, bukas ang makorte. Ngunit hayaan niyong maging tapat ako sa inyo, Mrs. Santos, nang walang paunang patunay. Hindi kayo makakarating kahit sa pintuan. At ang emosyonal at pinansyal na halaga para sa inyo at sa inyong pamilya ay magiging napakalaki. Isa itong eleganteng banta, ngunit isa pa ring banta. Tumango ako bilang paksang-ayon. Kailan? Ngayong araw. Naghihintay sa baba ang aking sasakyan. Maari ninyong dalhin ang bata. Ang biyahe pa Maynila ay nabalot sa nakasusulasok na katahimikan. Sa klinika, ang lahat ay puno ng kahusayan at ngabulong. Kumuha sila ang sample. Sa pisngi ni Lucas, na umiyak sa pakainis. Kumuha rin po kami sa inyo upang patunayan ang linya ng ina, at maiwasan ang anumang pandaraya. Sabi ngang, geneticis, na may perpektong ngiti. Bumalik kami sa Baguio ng gabiring iyon. Binigyan ako ang notaryo ang numero ang telepono. Tatawagan namin kayo para sa maresulta. Sa loob ng 48 oras. Ang 48 oras na iyon ang pinakamahaba sa aking buhay. Hindi dahil sa mapagdududa tungkol sa pagiging ama. Si Anton ang ama, walang duda doon. Kundi dahil sa takot na baka kahit hawa na ni Ramon Valderrama ang patunay, magpasya siyang ang isang apo mula sa isang karaniwang ina ay isang problema, hindi isang biyaya. Na baka magbajad si Jaene sustento at itapong kami sa kalimutan. Ngunit nang tumunok ang telepono, makalipas ang 47 oras, ang boses sa kabilang linya ay hindi sa notaryo. Ito ay isang malalim, magaspang na boses. Tulad ng mabatong hinihila sa ilalim ng ilog. Isang boses na hindi humihingi ng pahintulot, na umukupa ng espasyo. Celia Santos. Ako si Ramon Valderrama. Pupunta ako sa bahay mo sa loob ng isang oras. Gusto kong makita ang apo ko. At binaba niya ang telepono. Nakpanik ang nanay ko. Diyos ko, magulo ang bahay at ang pakain. Alukin natin siya ng kasoy. Mama, sabi ko. Hinahawakan siya sa mga balikat. Hindi siya pupunta rito para suriin ang kalinisan ng sala natin. Pupunta siya para suriin ako. Pakiusap. Dalhin mo si Lucas sa kwarto mo. Samahan mo siya. Anuman ang mangyari. Huwag kang lalabas. Eksaktong isang oras ang lumipas. Isang itim na sasakyan diskreto ngunit may hugis na imposibleng itago ang huminto sa tapat ng aming bahay. Hindi ito times Rolls-Royce asterisk. Ito ay isang malaking times armored times na times Audi asterisk. Bumababa ang isang super, binuksan ang pintuan sa likod, at lumitaw siya. Hindi matangkat si Ramon Valderrama, ngunit ang kanyang presensya ay pumuno sa kalye. Malapat ang ngabalikat, nakasuot ng madilim na, suit, na perpekto ang tabas ngunit walang labis na pagyayabang. Maikli at puti ang kanyang buhok, at ang kanyang muha. Isang mukhang inukit ng palakol, na may ilong na nabali at hindi gumaling ng tama. At ang mga mata, ang nga asul na matang iyon, ang parehong nagyayelong, malalim na asul na ngayon ay nakamulat sa mukha ng aking anak kapag tinatamaan siyang liwanag sa isang tiyak na paraan. Tiningnan niya ako mula sa bangketa at parang naskan ako ng radar. Hindi niya sinusuri ang aking madamit isang pambahay na pantalon at isang maluwag na sweater. Sinusuri niya ang aking pagkatao. Umaya siya sa dalawang hakbang ng pasukan ng walang tulong.
Dumaan siya sa akin sa may pintuan. Nag-iwan ng amoy ng cholong, na amoy kahoy at kapangyarihan. Pumasok siya sa sala at umupo sa silya ng tatay ko ang pinakamalaki na parang palagi na siyang naroroon. Maupo ka, sabi niya. Tinuturo ang upuan sa harap niya. Isa itong utos. Umupo ako, tuwid ang likod. Hindi ko ibinaba ang aking tingin. May lakas kang loob, biglang sabi niya. Natawagan si Elena. Nasabihin yon. Sinong nagbigay sa'yo nga? Kontak? Ko? Siya ba? Walang alam si Anton. Kumuha ako ang investigador ilang buwan na ang nakakaraan ng mapagtanto kong ang asawa ko ay hindi katulad ng kung ano ang inaakala ko. Et ano ba ang inaakala mo? Tanong niya na may kislap ngang interes sa kanyang asul na mga mata. Inaakala kong siya ay isang mayamang bata na naliligaw ng landas. Lumabas na siya ay isa lang talagang naligaw. Isang uri ng ungol na maarisa ng maging isang tawa ang lumabas sa kanyang dibdib. Alam mo ba kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Inang, na ako raw ay isang lobo na naktayo ng aking imperyo sa pamamagitan ng pagkagat, na wala akong awa sa mga walang kakayahan, at na ang aking lehitimong anak, si Ramoncito, ay ang liwanag ng aking mga mata. Kumibot ang kanyang mukha, isang bahagyang spasm. Nang banggitin ko ang pangalan ng kanyang namatay na anak, naging mabilis ito, ngunit nakita kong nasaktan siya bago niya ito itinago. Pinag-aralan ko ang taktika. Si Anton ay hindi si Ramoncito, sabi niya, at ang boses niya ay mas lalo pang magaspang. Siya ay isang palamunin, isang sinungaling, isang duwag. Binigyan ko siya ng pagkakataon, inaksaya niya ang lahat. Pinutol ko ang pera niya at bilang tugon, pinakasalan niya ang unang tangang, middle class, na nakasalubong niya sa pag-akalang atakihin ako sa puso. Tinitigan niya ako. Ikaw yon. Ang tanggang times middle class asterisk. Huminga ako ng malalim. Ito na ang bangin. Hindi, Senyor Valderrama. Hindi po. Alam ko kung sino siya. Alam niya kung sino kayo. At alam kong si Anton, tulad ng sinabi ninyo, ay isang palamunin. Ngunit alam ko rin na ang dugo niya ang tanging natitira sa inyo. At ngayon, ang dugong iyon ay natutulog sa kuna sa kabilang kwarto. Ang pangalan niya ay Lucas. At ano ang gusto mo sa akin? Tanong niya. Nakasandal paharap. Ang kanyang nga mata ay hindi umaalis sa akin. Pera? Sustento? Isang? Kondo? Sa Forbes Park? Hindi ko gusto ang pera ninyo. Sabi ko. At nakita ko ang pagtaas ng isang puting kilay. Nagdududa. O hindi naman eksakto. Gusto ko ang pagkakataon para kay Lucas at para sa akin. Magsalita ka. At bilisan mo. Hindi ko gusto ang mapaligoy-ligoy. Inabandona ako ni Anton. Nagiwan siya ng papel na nagsasabing kailangan ng nanay niya ng kapayapaan. Umalis siya nang hindi lumilingon. Hindi niya mahal ang anak niya. Hindi niya ako mahal. Ayaw niya ay nege responsibilidad. Siya ay eksakto sa kung ano ang sinasabi ninyo. Huminto ako. Sinusukat ang aking nga salita. Ngunit walang kasalanan si Lucas. Si Lucas ay isang Valderrama. Nasa kanya ang inyong nga mata. At mas karapat dapat siya sa higit pa kaysa lumaki na may galit ng isang inabandonang ina at anino ng isang kasuklam-suklam na ama. Karapat dapat siyang makilala ang kanyang lolo. Karapat dapat siya sa kanyang pamana. Hindi ang pera, Senyor Valderrama. Ang pamana, ang apelyido, ang pagkakataong maging isang tao na hindi isang kabiguan. Inilagay niya ang kanyang nga kamay sa hugis ng piramide sa ilalim ng kanyang baba. Ano naman ang mapapala mo sa lahat na ito? Bukod sa pag-alis sa isang walang kwentang asawa na nagawa mo na, makakakuha akong alyansa. Sabi ko nang hindi kumukurap. Wala kayong pinakakatiwalaan. Alam ko. Lalo na sa isang babaeng nagpakasal sa inyong sirang anak. Ngunit hindi ako ang inyong manugang. Ako ang inang inyong nag-iisang apo. At ako ay nagtapos ng ekonomiya sa Universidad ng Pilipinas na may masters sa pinansya. Nagsasalita ako ng 4 na wika. At hindi ako natatakot magtrabaho o ipaglaban ang para sa akin, para kay Lucas. Nanahimik siya habang inoobserbahan ako. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay tumunok na parang martilyo. Sinasabi mong gusto mong trabaho. Sinasabi kong gusto kong posisyon. Isang pagkakataon para patunayan na maaari akong maging isang asset, hindi isang pabigat. Kailangan ninyo nga tagapagmana. Kailangan ninyo nga mapakakatiwalaan. Binigo kayo ni Anton. Ako, hindi. Si Lucas,
Hindi. At bakit ko dapat ibigay sa'yo ang tiwala ko? Tanong niya. At sa kanyang boses ay may tunay na pag-usisa. Hindi pagamak. Dahil ang ma-interest natin ay makatugma. Gusto ko ang pinakamabuti para sa anak ko. Gusto ninyo ngang kinabukasan para sa inyong apelido. Napatunayan ni Anton na hindi siya ang kinabukasang iyon. Si Lucas, Mari, ngunit kailangan niya ng patnubay, at kailangan ko ng mga instrumento. Hindi ko gusto ng limos. Gusto ko ng times partnership asterisk. Ang salitang, partnership, ay umaling-aungaw sa kwarto. Matapang, halos nakakainsulto. Mula sa isang babaeng nasa maagang 20 anyos sa harap ng isang titan. Ngunit hindi tumawa si Ramon Valderrama. Tumayo siya ng may medyo matigas na paggalaw. Gusto ko siyang makita. Tumango ako. Pumunta ako sa kwarto ng magulang ko. Tiningnan ako ang nanay ko nang namumutla. Karga si Lucas sa kanyang mabisik, gising at tahimik. Ang malalaking asul na matang iyon ay nakatingin sa paligid. Dahan-dahan ko siyang kinuha. Ito na ang oras ng katotohanan. Anak. Bulong ko sa kanyang maliit na tainga. Bumalik ako sa sala. Lumapit ako kay Ramon Valderrama. Hindi ko siya ibinigay. Tumayo lang ako sa harap niya. Ipinapakita ang aking anak na si Lucas, na parang nararamdaman ang tindi ang tingin estrangherong higanteng ito, ay inikot ang kanyang maliit na ulo. Ang kanyang asul na mga mata ay nagtagpo sa isa pang asul na mga mata. Mga matang ilang dekadang mas matanda. Puno ng peklat at kawalan ng tiwala. Nakaroon ng pakurap. Pagkatapos ay isa pa. Ang muha ni Ramon, ang inukit na marmol na iyon, ay tila nabasag sa paligid ng kanyang nga mata. Hindi ito isang ngiti. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas primitibo. Isang pakilala. Isang kislap ngang isang bagay na naging patay sa loob ngang 15 taon. Inabot niya ang isang malaking kamay. Magaspang. Puno nga batik ng pagtanda. Huminto ito ilang sentimetro mula sa pisngi ni Lucas. Ang aking anak, nang likas na pakiramdam, ay inikot ang kanyang maliit na ulo at inihagot ito sa mga daliring iyon habang gumagawa ng isang maliit na tunong ng kasiyahan. Pinigil ni Ramon Valderrama ang kanyang pahinga. Binawi niya ang kanyang kamay na parang napaso siya. Tumalikot siya. Nakatingin sa bintana. Sa sementadong kalye ang Baguio. Ang kanyang likod, malapat at makapangyarihan, ay tumigas. Ang ulat ng DNA ay kapanipaniwala. Sabi niya nang hindi lumilingon. Siya ay dugo ko. Hindi ako nagsalita. Ang panukala mo ay kawili-wili, ngunit inosente. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Ang mundo ko ay hindi isang masters sa pinansya. Ito ay isang gubat. At ang mga buitre, Mrs. Santos, ay palaging nag-aabang. Nakpalaki akong isang sanggol mag-isa sa loob ng 3 linggo na may matahi sa aking tiyan at isang asawang tumakas. Sa tingin ko ay kaya kong harapin ang mga buitre. Senyor Valderrama, sa pagkakataong ito, tumawa siya. Isang maikli at tuyong tawa. Lumingon siya. Ang kanyang nga mata ay hindi na nagiskan. Sila ay nagsusuri. Ngunit sa ibang paraan. Dalhin mo ang bata sa Makati sa susunod na linggo. Ibibigay sa iyo ni Elena ang address. Mayroong isang condominium para sa inyo. Diskreto, ligtas. Huminto siya. Magsisimula tayo sa isang maliit na bagay. Ang foundation ay nangangailangan ng rebisyon. Isang bagong pamamaraan. Patunayan mo sa akin na hindi ka lang isang magandang mukha na may dalang reserbang sanggol. Ito ay isang maliit na buto. Walang halaga kumpara sa judaing. Ngunit isa itong buto. At ito ay akin. Paano si Anton? Tanong ko. Dumilim ang muha ni Ramon. Gumawa na si Anton ng sarili niyang nga desisyon. Hindi na siya akin o sa iyong problema. Naintindihan mo ba ako? Kung gusto mong pumasok sa buhay ko, sa buhay ng apo ko, gagawin mo ito sa ilalim nga aking makondisyon. At ang unang kondisyon ay, gumawa siya ang isang nakakahamak na galaw ang kamay, na parang nagtataboy ang langaw. Hindi na siya nag-e-exist. Tumango ako. Wala akong naramdamang tagumpay. Naramdaman ko ang malamig na bigat ng asero sa aking mga kamay. Ito ay isang armas, isang pagkakataon, isang kasunduan na may manggasana, ngunit ito ang aking tanging daan. Sumasang-ayon ako. Kumuha siyang isang checkbook. Hindi ito isang ordinaryong checkbook. Ito ay gawa sa balat, makapal. Sumulat siyang isang halaga gamit ang isang fountain pen, pinunit ito, at inabot sa akin. Isa itong seke na maraming zero para sa mga paunang gastusin.
Madamit para sa bata. Makinakailangan. Hindi ito sweldo. Isa itong cash advance. Hindi ko agad kinuha. Sinabi ko po sa inyong hindi ko gusto ang limos. At sinabi ko na ito ay isang cash advance. Mahigpit niyang sagot. Magtatrabaho ka para sa foundation. Kung maganda ang gagawin mo, babayaran ka. Kung hindi, mawawala ang perang ito sa account mo. At mawawala ka sa paningin ko. Ito ay pautang na may interest. Interest na binabayaran ng nga resulta. Iniwan niya ang tseke sa mesa. Pagkatapos, mula sa isa pang bulsa, inilabas niya ang isang simpleng business card na gawa sa makapal na karton. Isang pangalan lamang, Ramon Valderrama, at isang numero ng cellphone. Yan ang direktang numero ko. Gamitin mo lang yan kung mahalaga, napakahalaga. Naglakad siya patungo sa pinto, huminto sa may pintuan, at minsan pang tiningnan si Lucas, na muling nakatulog sa aking nga bisik. Nasa kanya ang aking mga mata, bulong niya, halos sa kanyang sarili. Pagkatapos, pagtingin sa akin, idinakdak niya. At ikaw, Mrs. Santos, ay may lakas ng loob. Sana hindi ko ito pagsisihan. At umalis siya. Ang itim na sasakyan ay dumaustos pababa ni kalya at nawala. Napabagsak ako sa silyang inupuan niya. Ang malamig at malinaw na tseke ay nasa mesa. Ang cart sa tabi nito. Pumasok na tumatakbo ang nanay ko. Namumutla. Anong nangyari? Anong gusto niya? Tinakot ka ba niya? Hindi, Mama, sabi ko. At napansin kong isang maliit, matigas na ngiti ang namumuo sa aking mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Gumawa siyang isang pamumuhunan. Nang gabing iyon, pagkatapos padedehin si Lucas at iduyan siya hanggang sa makatulog. Binuksan ko ang maliit na tala-arawan na binili ko sa botika noong araw na nalaman kong buntis ako. Sa unang pahina, isinulat ko noon, na may inosenteng tuwa, tala-arawan para sa aking sanggol. Binalikan ko ang huling pahinang isinulat noong mga nakaraang linggo. At taglay ang pagiging kalmado na nanggulat kahit sa aking sarili. Isinulat ko, ngayon, 20 Pebrero 2026, nakilala ko si Ramon Valderrama. Nagalok ako sa kanyang partnership. Pumayak siya sa isang pagsubok. Nasa kay Lucas ang kanyang nga mata. Iyon ang naging susi, ang pain. Ngayon ay kailangan kong patunayan na mali ang isdang kumagat. Unang hakbang, ang foundation. Unang pakilos, Makati. Anton, nasaan ka man, tamasahin mo ang iyong kalayaan. Dahil kapag napagod ka na rito, wala nang magiging espasyo para sa iyo kahit saan. Sinara ko ang talarawan. Tiningnan ko si Lucas na natutulog sa kanyang basinet. Ang kanyang maliit na dibdib ay umaakyat at bumababa sa tahimik na ritmo. Patawat, anak. Bulong ko habang idinadampi ang aking madaliri sa kanyang pisngi. Ang buhay mo ay hindi magiging madali. Pero ipinapangako ko na magiging dakila ito. At ang akin din. Ang unang hakbang ay nagawa na. Handa na ang chessboard. At ako, si Celia Santos, ay hindi na lamang ang inabandon ng asawa. Ako ay isang manlalaro na ngayon. At kakarating ko lamang sa aking maunang piyesa. Ang condominium sa Salcedo Village ay eksakto sa hiningi ko. Diskreto, ligtas, at malayo sa pagmamayabang ng pangunahing bahay sa Forbes Park. Si Elena, ang asistan ni Ramon, isang babaeng nasa edad 50 na may malinis na buhok, na nakapuyot, at husay na halos nakakainsulto, ay ipinakita ito sa akin gamit ang kaunting salita. Heto ang mga susi. Babayaran ni Senyor Valderrama ang upa at mga buwan ng gastusin sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos nito, muling susuriin ang inyong sitwasyon. Naintindihan ko, sabi ko, habang karga si Lucas sa kanyang career. Natutulog ang bata. Walang kamalay-malay sa bagong simula. Tiningnan ako ni Elena at sa unang pagkakataon ay may nakita akong hindi puro profesionalismo sa kanyang mamata. Isang kislap ng kuryosidad. Ang hapunan ay alas 10 sa pangunahing bahay. Mahigpit na paktating sa oras. Pakiusap. Istrikto si Senyora Isabel sa schedule. Si Isabel, ang ikalawang asawa ni Ramon. Ang reyna konsorte. Bagaman walang sariling tagapakmana. Ang aking mortal na kawe, ayon sa ulat ng investigador. Hindi ako malalata. Susunduin kayo ng sasakyan ng 9,000. Huminto siya. At Mrs. Santos, good luck. Kakailanganin niyo yan. Ang modernong mansyon sa Forbes Park ay hindi lang basta bahay. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan na gawa sa bato at salamin.
Isang mayordomang walang emosyon ang muha ang nagbukas ng pinto para sa akin. Ang pasilyo ay kasing laki ng buong bahay nga magulang ko sa Baguio. Si Lucas, nagising na ngayon, ay iminulat ang kanyang asul na mga mata, na mangha sa liwanag ng ara niya. Dinala ako sa isang sala, kung saan tila may bigat ang katahimikan. Doon, sa isang sofa na mukhang trono, naroon si Ramon na nakasuot ni madilim na suit. Sa tabi niya ay isang payat na babae na may platinum blonde, na buhok na nakapusot at features, na kasing talas ng kanyang tingin, si Isabel. Sa kanyang kaliwa ay may 2 tao, isang lalaking kasing edad ko, na may nakakabagot na hangin ang isang taong nakuha ang lahat ng walang hirap, at isang mas nakababatang babae, maganda, na may ngiting hindi umabot sa mamata. Ang nga anak ni Isabel, sina Sergio at Claudia. Celia, sabi ni Ramon nang hindi tumatayo. Ito ay simpleng pakilala, hindi pagbati. Senyor Valderrama, salamat po sa imbitasyon. Tiningnan ako ni Isabel mula ulo hanggang pa. Ang aking damit, simple at itim, na binili gamit ang bahagiang paunang pera, ay parang nakapasa lang ng sakto sa kanyang pagsusuri. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Lucas, at sa kanyang nga mata ay may kislap ngang malamig na pagiging mapanuri. Ang cute naman ng bata, bulalas ni Claudia sa isang matamis na boses na kasing pekenang 3 pisong barya. Lumapit siya. Pwede ba? Medyo takot pa siya sa mga bagong lugar, sabi ko. Ngunit nayabot na niya ang isang kamay na may perpektong manicure, para hawakan ang mukha ni Lucas. Umiwas ang tingin ang anak ko at kumapit sa akin. Naku, mahiyain tulad ng tatay niya. Singit ni Sergio mula sa sofa nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Sige na, nandito na tayong lahat. Putol ni Ramon na tumatayo. Kakain na tayo. Ang mesa sa komedor ay sobrang haba na pwede kang mag-isketing dito. Pinaupo nila ako sa kanan ni Ramon, sa tapat ni Isabel. Si Lucas ay nasa isang high chair na ibinigay nila. Naglalaro ang isang pilak na kutsara. Ang hapunan ay isang paradangang nga katakam-takam na pagkain at nakamamatay na usapan. Nagsimula si Claudia. So, paano niyo nakilala si Anton, Celia? Siguro napaka-romantic ng kwento. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Walang sinabi si Ramon. Humihigop lang ng kanyang sopa de molo. Nakita kami sa isang kumprensya sa Maynila. Sabi ko, pinapanatiling walang emosyon ang boses. Interesado siya sa mga pamumuhunan na may social impact. Isa itong kalahating katotohanan. Nandun si Anton para landiin ang tagapagsalita, isang Swedish na tagapagmana. Ako ay isang intern na nag-organisa ang event. Asterisk, how interesting asterisk. Sabi ni Isabel nang may perpektong ngiti. Anton was always so restless, daming interest. Sayang at walang nag-workout. Tulad ng project na Time Sustainable Beach Clubs Time sa Boracay. Isang palihim na saksak, referensya sa kanyang nga pakabigo at magarbong pamumuhay. Ang sustainability ay isang komplikadong larangan, sagot ko nang hindi naiinis. Of course, sabat ni Sergio na sa wakas ay tumingin mula sa cellphone. Mas komplikado pa ang magpalaki ngang bata mag-isa. May balak ka bang bumalik sa pagtatrabaho, Celia? Kasi bata pa ang anak mo at wala kang suporta mula sa isang asawa. Iniwan niya ang pangungusap sa hangin na parang masamang amoy. Ibinaba ni Ramon ang kanyang kutsara na may mahinang times click asterisk. Si Celia ay may mahusay na background. Economics galing UP. Tama ba? Opo, sabi ko, nagpapasalamat sa paksalba. Isang tradisyonal na universidad, puna ni Isabel, na parang ang salitang tradisyonal ay euphemismo para sa baduy. Humuhubog sila ang magagaling na profesional. Tugon ni Ramon, at ang kanyang tono ay isang babala. Napunta ang usapan sa mawalang kwentang bagay. Ang pinakabagong exhibit sa Ayala Museum, ang basketball game, ang masismis tungkol sa pagbilingang, isang kakumpetensya. Tahimik akong kumakain. Nag-obserba. Pinamunuan ni Isabel ang usapan ng may bakal na kamay. Binibigyan ako ng mapalihim na tingin na parang mga lason na dart. Gumagawa si Claudia ng passive-aggressive na komento. Si Sergio ay parang isang mamahaling muebles na walang laman. Hanggang sa dumating ang dessert, at doon direktang inatake ni Isabel. Nakakatouch naman. Ramon, na gusto mong tulungan ang bata. Sabi niya sa matamis na boses. After all, sa komplikadong history ni Anton at dahil galing si Celia sa isang napakaibang background,
It's a gesture of great generosity. Halos kawanggawa. Naging mabigat ang katahimikan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ngapisngi. Ngunit hindi dahil sa hiya kundi dahil sa malamig na galit. Tiningnan ko si Ramon. Inobserbahan niya ang kanyang asawa na may walang emosyong ekspresyon, na parang hinihintay kung anong mangyayari. Isa itong pagsubok. Ang lahat ay pagsubok. Inilagay ko ang kutsara para sa dessert sa plato. Ang pino nitong tunok ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Tinitigan ko si Isabel. Sa puntong iyon, pinili kong magsalita sa napakalalim, formal, at walang bahit na wikang Filipino. Isang direktang pagpapakita ng aking talaslaban sa kanilang pabalatbungang paggamit ng Ingles. Senyora Isabel, simulang kong sabihin. Hindi ako naparito sa Maynila upang humingi nga buloy o awa. Narito ako sapagkat ang aking anak na si Lucas ay isang Valderrama. Nasa kanya ang dugo ng pamilyang ito, at ako ang kanyang ina. Ang pag-angkin sa kanyang karapatan ay hindi isang uri ng kawanggawa. Ito ay usapin ng katarungan para sa pamilya. Kumibot ang mata ni Isabel. Nabigla siya sa lalim at linaw nga aking pagkakasambit. Si Claudia ay napasinghap ng mahina. Si Sergio ay napaangat ng tingin mula sa kanyang telepono. At tungkol naman sa aking magkaibang background, patuloy ko. Pinapanatili ang yelong lamig ng aking boses, tama kayo. Ang aking ama ay isang iginagalang na propesor. Ang aking ina ay isang parmasyutiko. Itinuro nila sa akin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang zip code, sa Forbes Park, kundi sa kanyang paninindigan at kakayahan. At ako ay naparito upang magtrabaho at tiyakin ang kinabukasan ng aking anak, hindi upang mamalimos. Namutla si Isabel. Are you insinuating that I? Wala po akong ipinapahiwatig, senyora. Putol ko na may magalang na ngiti. Nililinaw ko lamang ang aking posisyon para na rin sa ikaayos nga ating pamilya. Napaubo si Ramon, isang ubo na nakakadudang parang tinatagong tawa. Pagkatapos, sa kalmadong boses, sinabi niya, tama si Celia, hindi ito kawanggawa, ito ay pamilya. At pag-usapan natin ang pamilya at kinabukasan. Humarap siya sa akin. Napag-isipan ko ang sitwasyon mo. Ang Valderrama Foundation for Heritage Architecture ay nangangailangan ng pag-aral sa kanilang diskarte sa pamumuhunan. Ang kita ay nakakaawa. Ibibigay sa iyo ni Elena ang lahat ng ulat bukas. Gusto kong pagsusuri at isang panukala para sa reactivation sa loob ng 2 linggo. Isa itong bomba. Isang buto. Oh, ngunit itinapon sa harap ng nagutom na lobo. Ang foundation, kahit maliit, ay isang simbolo, isang teritoryo ng pamilya, at ibinibigay niya ito sa akin. Sa akin, ang bagong salta. Ibubuka na sana ni Isabel ang kanyang bibig, ngunit hinawakan siya ni Claudia ng marahan sa braso, pinipigilan siya. Ang galit sa kanyang nga mata ay halos nahahawakan, isang makapal na ulap. Siyempre, Senyor Valderrama, sabi ko nang may matatag na boses. Hindi ko kayo bibigwin. Alam ko, sagot niya. At sa kanyang asul na mga mata, sa isang segundo, may nakita akong kislap ng isang bagay na maring naging pag-apruba. Ang natitirang oras ng hapunan ay lumipas sa isang tensyonado at magalang na katahimikan. Nang ihain ang kape, tumayo si Ramon. Celia, samahan mo ako sa opisina. May mga dokumentong gusto kong makita mo. Nang dumaan ako kay Isabel, naramdaman ko ang kanyang tingin na nakatarak sa aking batok na parang isang kutsilyo. Ang opisina ni Ramon ay isang lunggaang madilim na kahoy at mga libro. Amoy balat ng upuan, lumang tabako, at kapangyarihan. Umupo siya sa likod ng isang higantang mesa at tinuro ang isang upuan sa harap niya. Pinatay mo ang 2 ibon gamit ang isang bato. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Ipinagtanggol mo ang sarili mo kay Isabel at pinatunayan mong may tapang at utak ka. Alam kong kailangan kong pumiling panik. Ngunit huwag kang umasa. Pagtatama niya. Hindi susuko si Isabel. Umatras lang siya para kumuha ng buwelo. Alam ko po. Ang foundation ay isang pagsubok, isang laro ngata kumpara sa buong imperyo. Ngunit kung papalpakan mo ito, magiging libingan mo ito. At libingan ng gaambisyon ni Lucas. Hindi ko po ito papalpakan. Sigurado ka ba? Tanong niya. Sumandal sa kanyang upuan. Madaling maging matapang sa hapunan. Mas mahirap maging matalino sa harap ng mga financial statement. Pagkatapos, ay binuksan ko ang aking bag, hindi ang maliit na clutch na pang-party, kundi isang leather na portfolio.
Naglabas akong isang folder at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Ano to? Tanong niya nang hindi ito hinahawakan. Isang paunang pagsusuring Valderrama Foundation for Heritage Architecture. Based sa pampublikong taunang ulat ng nakaraang 5 taon. Mga memong foundation. At datos sa sektor. Napaangat ning kilay si Ramon. Nagulat. Binuksan niya ang folder. Sa loop ay may mga graph, talahanayan, at mahahalagang numero. Ang kita ay nakakawa. Gayang sabi ninyo. Patuloy ko. Ngunit hindi dahil sa kakulangan ng pondo, kundi dahil sa kakulangan ng bisyon. 85% NG pondo ay nasa times. Government bonds times at times. Time deposits times ligtas. Unit kumikita. NG mas mababa pa sa inflasyon. Ang natitirang 15% ay inilalaan sa mas sikat na proyekto na pinilingang isang komite na, sa nakikita ko, ay mas interesado sa mapicture para sa media kaysa sa tunay na epekto o kita. Nagmumungkahi ako ang isang restructuring. Itinuro ko ang isang seksyon. Libre de sa mga low-risk assets. Ngunit may mas mataas na kita kaysa gayon. 30% sa venture capital na nakatutok lang sa startups na may teknolohiyang para sa pag-alaga ng lumang estruktura. Nakatukoy na akong 3 pondo at 2 venture capital. At 20% para sa masikat na proyektong iyon. Ngunit isa sa ilalim sa mahigpit na pagsusuringang pang-ekonomiya at panlipunang pakinabang. Nagmumungkahi rin ako ang crowdfunding program at pagpapalakas ang digital feasibility para makahikayat ang pribadong donasyon. Malakas ang pangalan ng foundation, ngunit ang Times social media presence Times nito ay parang Times amateur asterisk. Binabasa ni Ramon ang mga pahina ng mas mabagal. Wala kang mababakas sa kanyang mukha. Kailan mo ginawa ito? Tanong niya sa wakas. Nitong nakaraang 2 linggo. Habang natutulog si Lucas. At ang suses mo, ang pampublikong ulat ay walang ganitong detalye. Ang pampublikong ulat ay may mga pangalan ng mga miyembro nga komite. At ang nga miyembro nga komite ay may profiles sa LinkedIn, mga artikulo, mga panayam. Sa pag-cross-reference ang datos, malalaman kung saan sila nakatingin, anong maproyekto ang inaaprubahan nila, at ano ang kanilang conflict of interest. Ang presidenteng komite, halimbawa, ay bayawng pangunahing kontraktor sa mga restorasyon sa nakaraang 3 taon. Nga proyekto na nakakahalaga ng 40% na mas mataas kaysa sa market average. Iniwan niya ang folder sa mesa at tinitigan ako ng matagal. Ang kwarto ay tahimik. Binabasak lamang ng mahinang tikta ng malaking orasan. Mapanganib ka, Celia Santos. Ako ay kapaki-pakinabang, Senyor Valderrama. May malaking pagkakaiba iyon. Sa unang pagkakataon, isang tunay at halos hindi mapansin na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Kapaki-pakinabang. Para saan? Para sa anak mo? O para sayo? Para sa amin? Iisang bagay lang yon. Gusto ninyong magpatuloy ang inyong pamana. Hindi si Anton ang sagot, maaring si Lucas, ngunit kailangan niya ng oras, edukasyon, gabay. At kailangan niya na hindi isang biktima, kundi isang kakampi na may kakayahan. Kaya kong maging kakamping iyon, ngunit hindi ko gustong maging pawn sa chessboard ninyo. Gusto kong making kabayo ang paisang gumakalaw pael. Ang bumibaygla. Isang kabayo. Inulit niya nang nag-isip. Ang nga piyesang hindi nahuhulaan. At kung minsan ay isinasakripisyo. Tanging kung mahina ang naglalaro. At kayo, Senyor Valderrama, ay hindi mahinang manlalaro. Kayo ang pinakamagaling. Tumawa siya ng mahina. Isang mababa at magaspang na tunok. Sige, pag-usapan natin ang alyansang yan. Sayo na ang foundation. Ang operations. Magre-report ka ng direkta sa akin. Mayroon kang sweldo hindi labis, ngunit disente. Higit pa sa disente. At porsyento ang kita kung mapapataas mo ang return ng higit sa 8% net taon-taon. Tinatanggap ko po ng may 2 kondisyon. Sumandal siya paharap, nanliit ang nga mata. Walang nagbibigay ng kondisyon sa kanya. Ano? Una. Gusto ko ang upuan sa board of directors ning foundation. May boses pero walang boto sa ngayon. Kailangan kong maintindihan kung paano ginagawa ang mga desisyon sa antas na iyon. Pangalawa, gusto kong gumawa kayo ng isang irrevocable trust fund para kay Lucas. Isang pondo para sa edukasyon kayo at ako bilang mga
Chotrastis, na hindi maaring galawin hanggang sa siya ay nasa tamang edad na. Pamana niya ito, ang kanyang kaligtasan sa anumang mangyari. Nanatiling tahimik si Ramon. Wala kang tiwala sa akin. Wala po akong tiwala sa bukas. At mahal ko ang anak ko. Kumita kayo ngang kayamanan sa pamamagitan ng pagprotekta laban sa mana posibilidad. Hinihingi ko lang po ang parehong bagay para kay Lucas. Isang nakakabinging minuto siyang natahimik. Pagkatapos ay tumango siya. Sige sa dalawang bagay na yan. Gagawin ang trust fund. Sa susunod na linggo, kokontakin ni Elena ang notaryo. Tungkol sa upuan sa board, ibibigay ko yan sayo. Ngunit tandaan mo, boses lang. At gamitin mo ang boses na, yan ang matalino. Hindi para makpasikat, kundi para matuto. Maliwanag. May pangatlong bagay, sabi niya habang tumatayo at lumalapit sa bintana. Si Anton. Ang pangalan ay nahulog sa pagitan namin na parang blok ng yelo. Ano pong mangyayari sa kanya? Tanong ko. Pinapanatiling walang emosyon ang boses. Sinabi sa akin ni Elena na tumatawag siya sa dati niyang opisina. Sa ilang kakilala. Nagtatanong tungkol sayo, sa bata. Wala na siyang pra. Hinahabol siya nga utang sa sugal. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit hindi dahil sa takot kundi sa pandidiri. Gusto kong malaman mo ito, sabi niya paglingon. Nasa dilim ang kanyang muha. Ngunit ang kanyang asul na mga mata ay kumikinang na parang malamig na liwanag. Ikaw at si Lucas ay pamilya ko na ngayon. Siya ay isang pagkakamaling nakaraan. Kung magpakita siya, kung guluhin kaniya, kung subukan niyang lumapit kay Lucas, sabihin mo sa akin. Ako na ang bahala. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naintindihan ko ng buo. Kapag si Ramon Valderrama ang bahala sa isang bagay, nangangahulugan iyon na ang bagay na iyon ay mawawala legal, pinansyal, o pisikal. Ayaw ko po'y negulo, Senyor Valderrama. Ngunit hindi ko ring gustong magtago. Inabandona niya kami. Nasa panig ko ang batas, at ang opinyon NG publiko kung abot sa ganun. Mabagal ang batas. Pabago-bago ang opinyon ng publiko. Ako ay mabilis at walang patit, sabi niya. Ngunit sige. Susundin natin ang mga patakaran mo sa ngayon. Lumapit siya sa intercom. Elena, ihanda ang sasakyan para kay Mrs. Santos. Tapos na ang pulong. Nang lumabas ako ang opisina, nasalubong ko si Isabel sa pasilyo, na tila naghihintay. Nakasuot siya ang isang silk kimono. Sa ibabaw ang kanyang dinner dress. Nagawa mong magpasikat, sabi niya sa boses na parang pinungunit may lason. Mahilig si Ramon sa mga proyekto. Mga hamon. Sana lang alam mo na minsan nakakansela ang nga proyekto, at madalas nababasak ang nga hamon. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi po ako proyekto, Senyora Valderrama. Ako ang inangang kaysa isa niyang apo, at ang pundasyon na bumubuo sa akin ay sapat na matibay. Magandang gabi. Lumabas ako eng bahay bitbit si Lucas na natutulog sa aking mangga bisik, balot sa manipis na kumot na dinala ko mula Baguio. Ang amoy ng Metro Manila amoy polusyon at usok ng sasakyan. Naghihintay ang itim na sasakyan. Bago sumakay, lumingon ako sa maliwanag na mansyon. Sa isang bintana sa ikalawang palapag, nakita ko ang silweta ni Ramon. Pinapanut akong paalis patungong Salcedo Village. Hinawakan ko ang folder na may pagsusuring foundation at ang business card ni Ramon. Hindi ito mabarya. Ito ay masandata. At isang maliit ngunit sariling teritoryo. Nang makarating ako sa condominium, inihiga ko si Lucas sa kuna. Gumalaw siya at gumawa eng maliit na ingay. Yumuko ako at bumulong sa kanyang tainga sa tahimik na kwarto. Alam ko, anak, hindi ito ang lugar na pinangarap kong lalahian mo. Ngunit dito natin sisimulang buuin ang lahat ng pangarap. Matulog ka na. Bukas magsisimula ang lahat. At nang sabihin kong lahat, hindi lang foundation ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin ang tahimik. Maingat na digmaan para sa aming lugar sa mundo. Ang digmaang idineklara ko at kung saan hindi ako makakapayak na matalo kahit sa isang round. Ang oras. Kapag sinusukat sa mga pagbabago, ay hindi lang basta lumilipas sumasabog ito. Para kay Lucas, sumabog ito sa pagtangkad, sa mga salitang naging mga pangungusap, sa mga tanong tungkol sa mundo. Para sa akin, ito ay tahimik na dagundong ng mapintong nagbubukas. Ang opisina ko sa foundation ay hindi na isang hiniram na mesa sa sulok.
Ito ay isang kwarto na may bintana sa Zuelik Building. Sa pintuan, may isang diskretong plaka, Celia Santos, Director for Strategy and Development. Tumunog ang telepono. Si Elena. Gusto kang makita ni Ramon sa kanyang opisina mamayang alas 12. May kinalaman saan? Hindi niya sinabi. Pero nagpabili siya ng 2 kape at binabasa na niya ang quarterly report ng investments mo. Naintindihan ko. Ngumiti ako. Ang katotohanang binabasa na niya ang report ang pinakamataas na papuri ni Ramon. Sa loob ng 5 taon, binago ko ang foundation mula sa isang walang kwentang pasanin patungo sa isang makinangang pagawangang tubo. At kasabay nito, nagdalangang karangalan. Nailigtas namin ang 3 lumang, ancestral house, sa Batangas, at Tagaytay hindi bilang maalikabok na museo, kundi bilang maga, co-working spaces, para sa mga artist at profesional. Ang aming Times portfolio times sa Times Tech Startups times para sa turismo ay kumikita ng 12% taon-taon. Ang pahayagang, Business World, ay nagsimula ng banggitin ang aming pangalan. Ngunit ang totoong tagumpay ay wala sa mga balanse. Nasa hapagkainan ito en Chondo ko sa Makati, na ngayon ay mas malaki at mas maliwanag na. Tuwing Huwebes en ikapito en gabi. Lolo, bakit mas mahal itong lumang pabrika kaysa doon sa isa? Malinaw na boses ni Lucas, na ngayon ay 5 taong gulang na. Tinuturo ang kanyang matambok na daliri ang isang artikulo sa diaryo na dinala ni Ramon. Ito ang aming ritual, ang araw ng lolo. Dumarating si Ramon na walang bodyguard, walang sekretarya. Minsan may dalang papeles at nakukunwaring nagtatrabaho habang si Lucas ay naglalaro sa tabi niya. Minsan umupo lang siya para panorin si Lucas na gumagawa ang kastilyo gawa sa Lego, na iginigit nitong bagong opisina ang foundation. Ibinaba ni Ramon ang salamin niya. Dahil ito, turo niya sa litrato na nireremodal na gusali, ay may plano. May ideya. Yung isa, puro lumang bato lang. Ang nga ideya, Lucas, ang tanging bagay na hindi bumababa ang halaga. Seryosong tumango si Lucas, na parang nabunyag sa kanya ang sekreto ang universo. Ako naman, mula sa kusina habang nahahanda ang hapunan, ay napangiti. Hindi ko tinuturuan ang anak ko na maging isang mandarayang negosyante. Tinuturuan ko siyang intindihin ang wikang ginagalawan ng kanyang mundo. At si Ramon, nang hindi namamalayan, ang naging pinakamahusay na guro. Ang relasyon nila ang pinaka-hindi inaasahan at pinakamatibay sa aking bagong buhay. Si Ramon, ang lalaking nagpapanginig ng board of directors, ay natutunaw kapag tinatawag siyang lolo ni Lucas. Ginawa niya ang isang kwarto sa bahay ko na sarili niyang silid para kay Lucas, puno ng aklat at napakamahal na educational toys na binibili ni Ramon na parang naknanakaw. Minsan nahuli ko siyang tinuturuan ng buong pasensya si Lucas na magtali ng sint. Ang isang lalaki ay dapat marunong alagaan ang sarili mula pagkabata, ungol niya. Namumula nang makita akong nanonood. Nag-vibrate ang personal kong telepono. Mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan ko ito. Isa itong malabong litrato mula sa isang siksikang bar sa Ermita. Nandun si Anton, mahaba ang buhok, mahulo, inaakbayan ng isang lalaking mukhang kriminal. Ang mensahe, interesado pa ba kay AFM? Bagong utang. Kumontak sa Malawan Shark sa Manila. Pangit ang sitwasyon. Si Rafael, ang investigador na patuloy kong binabayaran. Minsan isang buwan. Parang isang nakakalasong paalala. Dumarating ang ulat. Ito ang maliit kong insurance. Binura ko ang mensahe. Wala na akong naramdaman. Ni galit, ni awa. Tanging malamig na paglayo. Na parang nagbabasa tungkol sa isang karakter sa isang masamang teleserye. Si Anton ay nakaraan. Isang multo na naglalaho sa sarili niyang nga pagkakamali. Ayos lang ang lahat? Tanong ni Ramon, na may nakakakilabot na galing makiramdam. Perpekto, sahot ko habang nahahay ng tuba. Sa foundation. Ang unang malaking laban ko ay nangyari sa 8 buwan. Ipinasok ni Isabel ang kanyang pamangkin isang walang kwentang tao na may diploma sa Harvard sa Project Committee. Sinubukan nitong aprubahan ang isang napakalaking grant para i-restore ang isang mansion sa Quezon City na pag-aringang kaibigan ng pamilya nila. Nang makarating sa akin ang file, kinumpirma ko ito ng linya por linya. Dinala ko ang manumero, ang paghahambing sa sobrang taas na presyo, at ang malinaw na conflict of interest ng direkta kay Ramon. Linaktawan ko si Isabel. Ang pulong sa kanyang opisina ay maikli. Sigurado ka ba sa mga datos na ito? Tanong ni Ramon na nakatitik sa report.
Mari ko pong ipakilala sa inyo ang tatlong arkitekto na kinonsulta ko, na nagbigay ng budget na 40% na mas mababa. At ang conflict of interest. Ang pamangkin ni Isabel ay kalaro sa poker tuwing Huwebes ang anak ng may-ari. Nasa Instagram ang nga litrato. Inilagay ko sa annex che. Ipinatawag ni Ramon si Isabel at ang pamangkin nito. Hindi siya sumiga. Ang boses niya ay parang yalong kutsilyo. Kanselado ang proyekto sa Quezon City. At ikaw? Tiningnan niya ang pamangkin. Tanggal ka na sa komite. Lumabas ka. Isabel, maywan ka. Nang sumara ang pinto, hinarap ni Ramon ang kanyang asawa. Ang foundation ay hindi na ang palaruan mo. Ito ay isang negosyo. At si Celia ang nagpapatakbo nito. Sa susunod na subukan mong sirain ang autoridad niya, mababawasan ang buwanang allowance mo. Maliwanag. Binigyan ako ni Isabel ng tingin na makakapagtunong gakal. Ngunit tumango siya. Iyon ang una at huling beses na sumubok siyang umatake ng direkta. Pagkatapos niyon, ang kanyang mapag-atake ay patago pag-isnap sa mga charity events, mga sismis sa sirkulo nila na ako ay oportunista. Ngunit ang aking katayuan ay matibay na. Hawak ko ang makaresulta. Sa isa sa mga charity event na iyon, isang nakakabagot na cocktail party para makalikom ng pondo para sa isang ospital ng mabata. Nakilala ko si Javier. Siya ang abogado ng isa pang foundation. Matangkat, kalmado. May malinya sa paligid ng mga mata kapag ngumingiti na nakpapakita na katalinuhan kaysa pagiging mababaw. Nagtago kami sa balkonahe para makatakas sa ingay. Ayoko nga FN na ganito. Pag-amin niya habang inaalok sa akin ang isang baso ngang tubig na kinuha niya sa waiter. Lahat ay nagsasalita tungkol sa pagtulong. Pero ang tinitingnan lang nila ay ang tatak ng damit ang katabi nila. Isang kinakailangang kasamaan, sabi ko. Minsan sa sobrang ingay, may naliligaw ding matinong donasyon. Praktikal. Gusto ko yan. Ikaw siguro si Celia Santos, ang nagpabago sa Valderrama Foundation. Nabasa ko ang annual report niyo. Napakatapang nung in-invest niyo sa tech para sa restoration. Nakusap kami ng 20 minuto tungkol sa mga impact investments, ma-loophole sa mabatas ng donasyon, at ang hirap ng pagsukat ng social impact. Walang kalandian. Ito ay usapan ng makapantay. Nakakapukaw tulad ng pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos ng taon ng maligamgam na inumin. Bago magiwalay, ibinigay niya ang card niya. Kung sakaling kailangan mo ang legal na payo para sa mga matatapang mong proyekto, o kung gusto mo lang makape at magreklamo tungkol sa mga party. 2 linggo ang lumipas bago ko siya tinawagan. Ang kape ay naging hapunan. Ang hapunan ay naging paglalakad sa Manila Bay habang si Lucas ay tumatakbo sa unahan namin at nagahabol ng mga kalapati. Si Javier ay hiwalay sa asawa, walang anak, at naiintindihan ng hindi ko kailangang ipaliwanag ang pagiging komplikado ng buhay ko. Hindi siya natakot sa anino ni Ramon, samgat sismis, o sa bagaheng bit-bit ko. May sarili kang imperyong itinatayo. Ako rin. Sabi niya minsan. Hinahawakan ang kamay ko. Maari tayong maging magkakampi sa lahat ng laban. Siya ay kapayapaan. Siya ay kasapwat. Isang bagay na kailanman, kahit sa pinakamagandang pangarap ng kabataan ko, ay hindi ko inasahang magkakaroon ako. Gabi bago ang 75 kaarawan ni Ramon. Ang perpektong bagyo ay namumuo. Ang selebrasyon ay gagawin sa National Museum of Natural History. Naroon ang buong pinakamayayamang angkan sa Maynila. Mayroon akong bagong damit. Isang madilim na asul na bumabagay sa mata ni Lucas. Nakasuot naman si Lucas ang isang maliit na tuxedo. Iginigit ito ni Ramon. Ito ang kanyang pagpapakilala sa lipunan. Sabi niya. At may seryosong bigat ang kanyang salita. Kinaumagahan. Habang inaayos namin ni Elena ang mga huling detalye, nag-vibrate ang cellphone ko. Asterisk. Rafael asterisk. Urgen. Bumalik na si Afe. Dumating sa Maynila kahapon. Nakatira sa isang murang motel sa Ermita. Nagtatanong-tanong tungkol sa inyo sa mabasag ulong bar. Mag-ingat, mukhang desperado. Nawalan ako ng hininga. Hindi takot. Inis. Parang nakakita ngang ipis sa isang perpektong idinisenyong cake. Ayos ka lang ba, Celia? Tanong ni Elena. Sumakit lang ang ulo ko. Pakipasa ng mga huling numero para sa charity auction. Please. Mabilis akong nagdesisyon. Tinawagan ko si Javier. Pwede mo ba akong paboran? May isang lalaki.
Anton Valderrama, na malamang na susubok pumuslit mamaya sa kaarawan ni Ramon. Pwede mo bang kausapin ang security? Siguraduhing nasa blacklist ang pangalan niya ng walang gulo? Anton, yung ex mo, nandito siya at naghahanap ng gulo. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Kalmado at episyente ang boses niya. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mahal ko siya. Dumating ang gabi, kumikinang ang National Museum. Si Ramon, na nakasuot ng tuksedo na parang baluti, ay sinalubong ang mga alkalde, CEO, mga matatandang mayayaman, at mga kilalang artista. Si Isabel, sa kanyang tabi, ay naglalabas ng malamig na yelo sa ilalim ng kanyang ngiti at mga alahas. Sina Sergio at Claudia ay nag-ikot at uminom ng sobra. Ako ay kasama ni Lucas, na nakakapit sa aking kamay, na mga sa ganda ng lugar. Nasa malapit lang si Javier, nakikipag-usap sa isang notaryo. Ang relasyon namin ay diskreto, ngunit alam ito ngam nga nasa malapit na sirkulo. Noon ako senyasan ni Ramon. Habang hawak si Lucas, sumingit ako sa karamihan. Ramon. Happy birthday. Napakaganda ng event. Salamat, Celia. Tiningnan niya ako, tapos si Lucas. Ang muka niyang palaging matigas ay lumambot. Inilagay niya ang kamay sa balikat ng bata. Halika, Lucas. Sumama ka kay Lolo. Umakyat siya sa maliit na entablado kung nasaan ang mikropono. Tumigil ang orkestra. Isang daang paningin ang nakatutok sa amin. Naramdaman ko ang tusok ng atensyon. Nakita ko si Isabel. Nakatayo, nakapako ang ngiti. Kinuha ni Ramon ang mikropono. Ang makapangyarihang boses niya ay pumuno sa bulwagan. Mga kaibigan, salamat sa pagdating para magdiwang kasama ngang isang matanda. Sa edad ko, ang kaarawan ay hindi na para tumingin sa hinaharap, kundi para sumuri sa nakaraan. At pagtingin ko sa nakaraan, marami akong nakikita. Tagumpay, pagkabigo, pagkawala. Huminto siya at ang kanyang paningin ay nawalang ang isang saglit. Ngunit nakikita ko rin ang mga ikalawang pagkakataon, mga hindi inaasahang biyaya. Minsan, inaagaw ngang buhay ang isang bagay gamit ang isang kamay. Ngunit nagbibigay ngang mas mahalaga gamit ang kabila kung marunong kang kumilala. Tumingin siya kay Lucas, na nakatingin sa kanya ng may paganga. Walang kahit anong takot. Ipinatong ni Ramon ang kamay sa ulong bata. Ito ang aking apo, si Lucas. At ito, tinuro niya ako, ang kanyang ina, si Celia Santos. 5 taon na ang nakalipas nang dumating sila sa buhay ko sa hindi inaasahang paraan. At napatunayan kong sila ang pinakamagandang regalo na may bibigay ng tadhana. Kaya ngayon, hindi ko lang ipinagdiriwang ang aking mataon. Ipinagdiriwang ko ang aking kinabukasan. Inaanunsyo ko ang pagbuo ng Lucas Valderrama Santos Educational Trust, na inisyal na pinondohan ng bahagi ng aking personal na yaman para tiyakin ang kanyang pag-aral at kinabukasan. At bukod pa roon, inihahalal ko si Celia Santos. Huminto siya para sa dramatikong epekto. Nakikita kung paano pinigil ng buong bulwagan ang kanilang hininga bilang Executive Vice President ng Valderrama Foundation. Kasama ng upuan sa Board of Directors ng buong kumpanya. Isang bulong-bulungan ang umikot sa kwarto. Parang kulok, parang lindol. Upuan sa Board of Directors. Hindi ito ang foundation. Ito ay ang sentro. Ang sagradong espasyo ng imperyo. Namutla si Isabel. Nabitawan ni Claudia ang kanyang baso. Gumagawa ang pagkakabasak na parang putok ng baril sa biglaang katahimikan. Hindi sila pinansin ni Ramon. Tiningnan niya ako at tumango ng halos hindi halata. Asterisk, ito ang pwesto mo, asterisk. Sabi ng tinging iyon. Pinaghirapan mo yan. Kailangan kong sumandal kay Javier. Napalihim na lumapit. Ang nga pagbati. Ang nga pakenghalik. Ang nga tingin ng muling pagsusuri ay bumuhos na parang avalanche. Si Lucas, na overwhelmed, ay nagtago sa likod ng aking mga binti. Sa hitna, NG gulo. Lumapit ako kay Ramon. Na nakababa na NG entablado. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Salamat. Napakalaki nito. Hindi ito regalo. Sabi niya sa mababang ngunit matatag na boses. Ito ay obligasyon at deklarasyon. Simula ngayon, nasa frontline ka na, at totoo na ang gapoy. Alam ko. At ang bata, tanong niya kay Lucas na ngayon ay nilalambing ng asawang alkalde. Magiging maayos siya.
Nasa kanya ang pinakamahusay na proteksyon. Ang pangalan ninyo at ang determinasyon ko. Ngumiti siya. Isang pambihira at tunay na ekspresyon. Iyan ang pinaniniwalaan ko. Nang magsimula ng matapos ang party, lumapit si Javier. Lahat ay maayos sa labas. Hawak ng security ang litrato ni Anton. Hindi siya makakalapit kahit 1 kilometro. Huminto siya. Isang makasaysayang gabi. Anong nararamdaman mo? Nahihilo at nagmamatiyak. Kakaumpisa pa lang nito. Alam ko, hinawakan niya ang kamay ko, pero hindi ka nag-iisa. Habang inuwi kami ngang company char, na may tulok na lukas sa aking hita, binuksan ko ang telepono. May mensahe mula kay Rafael, isang link sa isang tabloid site, ang pamagat, itinakwil na tagapagmana, Anton Valderrama, sikretong anak eng tikun, nakita sa isang squatter na lugar. Habang nagdiriwang eng earawan ang ama kasama ang bagong pamilya, sa ilalim, isang malabong litrato ni Anton. Nag-isa na may hawak na kape at mukhang tulala sa isang maruming karinderya. Mukha siyang patay gutom. Gusot ang damit. Hindi ako nakaramdam ng tuwa, hindi rin awa. Tanging malalim na pakasuklam. At isang kasiguraduhan. Ang paparating na bagyo ay hindi dahil sa kanyang pagbabalik, kundi dahil sa kanyang desperasyon. At handa ako. 5 taon kong itinayo ang aking depensa, blok-blok, salita-salita. Tiningnan ko si Lucas na tulog. Kinuha ko ang maliit kong talaarawan at isinulat, Oktubre 12, 2030. Binigay nila sa akin ang susi and kaharian. Ligtas ang kinabukasan ni Lucas. Umiikot si Anton, samgaanino. Bukas mag-uumpisa ang totoong digmaan. Ngunit ngayong gabi, gusto ko lang tandaan ang muha ang anak ko nang magsalita si Ramon. Tumunok ang doorbell ngang tsondo ko sa Salcedo kinabukasan na parang latigo. Hindi ang malambot na tunog ngang main door. Ito ay ang mapilit at agresibong tunog mula sa intercom ngang security. Sa baba, si Lucas, na nasa sahig ng sala at naklalaro ng kakotse, ay nakaangat ng tingin. Mama, may tao ba? Narinig ko. Anak, sabi ko, ibinaba ang libro. Nasa balkonahe, si Javier. Nagbabasa ang diaryo. Nagtagpo ang aming paningin. Isang malamig na kaba ang nanahan sa sikmura ko. Sumilip ako sa video intercom. Ipinakita ng malabong imahe ang isang lalaki. Mahaba at mamantikang buhok. Balbas na ilang araw nang hindi inahitan. Gusot na maong at lumang jacket. Ngunit ang mga mata. Ang nga matang iyon na dati akala ko'y nakakaakit, ay pareho pa rin. Walang laman ngayon at puno eng pilit na tinatagong galit. Anton. Pinindot ko ang intercom. Ang giboses ko ay kakaibang gikaumado sa sarili kong gipanginigi. Oh, Celia. Ako to. Buksan mo to. Wala ka sa guest list, Anton. Umalis ka. Buksan mo ang lintik na pintong to. Hinampas niya ang pinto. Bahay ko to. Gusto kong makita ang anak ko. Wala kang bahay rito, sagot ko. Bahay ko ito. Biniling pera ko. Wala kang anak dito. May 3 minuto ka para umalis bago ko tawagan ang pulis. Tawagan mo sila. Tingnan natin anong sasabihin nila kapag sinabi kong pinakakaitan mo ng karapatan ang isang ama. Buksan mo to, Celia, o manggugulo ako rito. Sumulpot si Javier sa tabi ko. Kalmado. Hinawakan niya ang balikat ko. Papasukin mo siya rito. Sa teritoryo mo. Mas magandang dito kaysa gumawa siyang gulo sa labas. Tama siya. Huminga ako ng malalim. Samahan mo si Lucas sa kwarto. Ayokong makita niya to. Pumunta si Javier para kunin ang anak natin. Halika, champion. Tapusin natin yung truck. Sa loop, may maingay na bisita dito sa labas. Pinindot ko ang unlock button. 1 minuto ang lumipas. Narinig ko ang mabibigat na yabak. Hindi siya kumatok ng normal. Hinampas niya ito. Pinuksan ko. Mas malala ang hitsura niya sa personal. Amoy lumang sigarilyo at murang alak siya. Sa wakas, dura niya. Dire-diretsong pumasok na parang imbitado. Inikot niya ang tingin sa bahay. Huminto ito sa isang pares ng sapatos ng lalaki na pakmamay-ari ni Javier. Wow! Mabilis ka ring humanap ng kapalit ha. Anong gusto mo, Anton? Anong gusto ko? Nasa pamamahay ko ako. Sinusundo ko ang pamilya ko. Inisip-isip ko. Nakamali ako. Alam ko. Pero nagbago na ako. Nandito ako para itama ang lahat. Bumuhos ang mga laspak na salita mula sa bibig niya. Wala akong naramdaman.
Wala kang pamilya rito at hindi mo ito bahay. Lumabas ka. Paanong hindi ko bahay? Asawa kita. Anak ko si Lucas. Hindi ako ang asawa mo. Ako ang inangang anak mo na iniwan mo 5 taon na ang nakakaraan na may papel na nagsasabing, kailangan ng nanay mo ngang katahimikan. Naalala mo, Anton? Nasa akin pa ang sulat. Kumibot ang mata niya. Matagal na yon. Bata pa ako nun. Takot ako. 25 ka nun. Sapat na para iwanan akong may tahinge. Cesarean. At sapat para hindi tumawag kahit isang beses sa loob ng 5 taon. Umalis ka na. Hindi ako alis nang hindi ko nakikita si Lucas. Sigaw niya, tapos nagbago ang tono niya. Naging maawaing paawa. Celia, parang awa mo na. Ama niya ako. Gusto ko lang siya makita. Nakita niya siguro sa diaryo. Nabalitaan niya ang edukasyon na pera na hawak ni Lucas. At nakaamoy ng pagkakataon. Ayos na siya. Masaya at malusok. Hindi niya kailangan ng multo na manggugulo sa buhay niya. Umalis ka na. Tatawag na ako ng pulis. Tawagin mo. Ungol niya. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan nila. Isang pokpok na nakipagrelasyon sa tatay ko o ako, ang tunay na ama. Bukas ang pintong ng opisina. At hindi si Lucas ang lumabas. Si Ramon. Dumating siya ng maaga para sa kanyang lingguhang pagbisita. Narinig niya ang lahat. Hindi sumigaw si Ramon. Lumabas lang siya. Nakasuot ng mayos na damit. At tiningnan ang anak niya na parang isang kasuklam-suklam na insekto. Namutla si Anton. Papa, hindi ko alam na nandito ka. Halata nga, malamig na sabi ni Ramon na pumuputol sa hangin. Kung alam mo, siguro man lang naahit ka bago ka mangikil sa pamilya mo. Hindi ito pangingikil. Dumalaw ako sa asawa at anak ko. Karapatan ko to. Wala kang karapatan. Humakbang si Ramon. Ang presensya niya ay nagpalit kay Anton. Isinuko mo sila sa pamamagitan ng pag-abandona. Nasa kay Celia ang buong legal custody. Ako ang legal na tutor. Wala ka sa anumang papel bukod sa pagiging biological father na hindi nagbibigay sa iyo may anumang karapatan lalo na minsan hindi ka nagbibigay na kasustento. Mga teknikalidad lang yan. Dugo ko siya. Ang dugo mo ang tanging dahilan kung bakit hindi ko ipakalatkat sa security. Ang katawan mo papunta sa kulungan ngayon din. Singhal ni Ramon. Ngunit dahil doon, sa huling pagkakataon, umalis ka at huwag nang babalik. Huwag kang tatawag. Huwag kang lalapit sa apo ko, at lalong huwag kay Celia. Dahil kung gagawin mo, bukod sa Times Restraining Order asterisk, ako ang makakaharap mo. Tumingin si Anton sa ama niya, at sa mga mata niya ay walang pagmamahal. Puro galit na halong ng lumang takot. So ganyan pala, mapait siyang tumawa. Pinalitan niyo ako ng mas madaling mamanipula, napakatalino mo, Celia. At ikaw, tinuro niya si Ramon, hindi ka mabubuhay ng habang buhay. Titingnan natin kung sinong huling tatawa. Kung may natitira ka pang sense of survival. Lumitaw si Javier. May dalang malamig na banta na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Lalayo ka na. Marami akong kaibigan sa husgado. Isang kaso lang ng pagbabago ng custody laban sa rekord mo ng pag-abandona at mga utang, tapos ka. Tiningnan ni Anton si Javier, tapos ako, tapos si Ramon. Isang kumpletong pagkatalo. Hindi pa ito tapos, inulit niya. Ngunit walang laman. Lumabas siya at ibinagsak ang pinto. Ayos ka lang. Lumapit si Ramon sa akin. Opo, nandidiri lang. Mama, Lolo, sino po yung maingay? Boses ni Lucas mula sa loop. Bitbit ni Javier. Nalilito. Si Ramon ang sumagot ng may halong brutal at malambing na katapatan. Isang taong galit sa mundo, Lucas. At minsan, yung mataong galit, nagsasalita ng kalokohan. Pero umalis na siya at hindi na babalik. Seryosong tumango si Lucas. Tapos nagtanong, siya po ba ang papa ko? Hindi nagdalawang isip si Ramon. Oh. Pero ang pagiging ama, Lucas, ay hindi lang sa dugo. Ito ay pag-alaga. At hindi niya alam paano. Kaya siya wala narito. Kasi nandito ang mama mo na mahal ka. At nandito ako. At si Tito Javier. Kami ang totoong pamilya mo. Naiintindihan mo ba? Opo, sagot ni Lucas. Kagaya ni Pablo sa school. Sabi niya kaibigan ko siya pero ayaw naman makipaglaro. Hindi yun totoong kaibigan. Eksakto. Sagot ni Ramon. Nanginginig ang boses. Ang front page
ng tabloid ay naghihintay sa akin sa mesa ngang kusina kinabukasan na parang isang bombangang putik. Si Elena, taglay ang kanyang nakagawyang kahusayan sa malagim na bagay, ay iniwan ito run kasama ngang kape sa umaga. Ang headline ay sumisigaw, ambisyosa o biktima? Ang kabit ni kanyang father-in-law, Celia. Ang babaeng nagnakaw ay isang tagapagmana at isang imperyo. Sa ilalim nito ay isang litrato ko mula sa gala ni Ramon. Elegante at nakangiti sa tabi niya. At sa gilid ay litrato ni Anton. Mukhang patay gutom at may mga matangang isang martir na kinuha ng patago sa labas ng aking kondo. Ang artikulo ay isang pagbuhos sing murang lason. Ako, bilang isang mangangasoong yaman na ginamit ang isang sanggol para makapasok sa kama at testamento ng matandang bilyonaryo. Binanggit nito ang aking kahinahinalang nakaraan at ipinapahiwatig sa pagitan ng ngalinya na ang pagiging ama ni Lucas ay maaring hindi malinaw. Lahat ito ay pinalamanan ng mga source na malapit sa pamilya na hindi na kailangang maging henyo para malaman kung sino. Sila Isabel, Claudia, at Sergio. Nasa paaralan si Lucas, si Javier. Nang makita ako na hawak ang front page, ay lumapit at kinuha ito sa akin. Huwag mong pansinin. Basura yan. Ito ay isang planadong pag-atake, sabi ko. At ang boses ko ay naging kakaibang kalmado. Ang galit ay parang blok ng yelo sa aking dibdib. Pumunta siya kay Isabel. Binigyan siya ni Isabel ng maga-koneksyon sa media at nagamagabala. Ito ang ganti niya dahil sa nangyari sa board. Tumunok ang telepono. Si Ramon. Ang boses niya sa kabilang linya ay isang pigil na ungol. Nakita mo na. Pumunta ka ngayon sa opisina ko. Isama mo si Javier. Ang opisina ni Ramon sa Zuelik Building ay amoy galit at matapang na kape. Nakabukas ang diaryo sa mesa. Si Isabel ay nakaupo sa harap niya, walang dungis at namumutla. Nang makita kami, hindi man lang siya nag-angat ng tingin. May alam ka ba dito? Tanong ni Ramon sa kanyang asawa, nang walang paligoy-ligoy, habang dinuduro ang front page. Nag-angat ng tingin si Isabel. Inosente na parang isang bata. Tungkol saan? Ramon, yan bang tabloid? Palagi silang nag-iimbento ng kwento. Nakakawa na pumapayak si Anton sa ganito, pero alam mo naman siya, desperado sa atensyon. Huwag mo akong gawing tanga. Putol niya sa boses na napakababa kaya't nakakatakot. Ang kahinahinalang pinagmulan ni Celia, ang tungkol sa kamangang biyenan. Lason mo yan, Isabel. Makano ang ibinayad mo sa periodista? O ibinigay mo lang ang numero ng kaibigan mong direkto sa imbunal na yan? Tumayo si Isabel. Paano mo nasasabi yan? Ginamitan kang itim na mahikang ang babaeng yan. Inilagay niya ang batang yan laban sa ating lahat. Siya ay isang. Tumahimik ka. Hinampas ni Ramon ang mesa ng napakalakas kaya nanginig ang nga baso ng tubig. Makinig kang mabuti. Kung may isa pang salita mula rito ang matutukoy na galing sa iyo, sa anak mong babae, o sa batugan mong anak na lalaki, kukunin ko ang lahat, ang allowance, ang nga tsondo, ang nga sasakyan. Iwan ko kayo sa kalsada, at huwag kang magduda kahit isang segundo na gagawin ko ito. Ngayon, lumabas ka. Lumabas si Isabel nang walang sinasabi. Ngunit ang kanyang tingin pagdaan sa akin ay isang pangako ang walang hanggang digmaan. Nang sumara ang pinto, hinarap ni Ramon si Javier. Anong gagawin natin, Javier? Bukas na ang laptop ng abogado. Ito ay malinaw na paninirang puri. Pwede nating kasuhan ang diaryo, pero matagal ito, mahal, at mas bibigyan lang nito ng pansin ang issue. May isang, mas mabilis at, mas epektibong opsyon. Ano? Tanong ko. Isang press conference ngayon din. Ngunit hindi para makaila, kundi para manira pabalik. Ipresenta natin ang buong kaso kasama ang nga patunay. Babaliktarin natin ang kwento. Dahan-dahang tumango si Ramon. Gawin mo. Gamitin ang auditorium ng foundation. Mamayang alas 6. Gusto kong nandun ang lahat ng seryosong periodista sa negosyo at balita, hindi lang ang mapangsismis. E tawagan ang notaryo ko. Papuntahin siya rito ng alas 5. Eng press room eng Valderrama Foundation ay siksikan pagsapit eng 6,5. Mga kamera. Mga mamahayag. Isang nag-abang na bulong-bulungan. Sa masang pinamumunuan ni Ramon, naroon kami ni Javier, Elena, at ako. May isang kulang. Bago magsimula, bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Ruiz, ang chief geneticist eng klinika na gumawa eng DNA test 5 taon na ang nakakaraan. May hawak na folder. Umupo siya sa dulo eng mesa. Seryoso.
Lumapit si Ramon sa mikropono. Hindi siya nakangiti. Magandang hapon. Salamat sa pagdalo ng may napakaikling abiso. Narito kami upang linawin minsan at magpakailanman ang isang kampanyaeng paninirang puri at kasinungalingan laban sa aking pamilya. At kapag sinabi kong aking pamilya, ang tinutukoy ko ay ang aking apo na si Lucas Valderrama Santos at ang kanyang inang si Celia Santos. Hindi ko na ito patatagalin. Dahil ang mga katotohanan, tulad ng makikita ninyo, ay pambihirang simple at nakakagimbal na naibasa inilatala ngayon. Sumenya siya kay Javier na tumayo. Ang pangalan ko ay Javier Sison, abogado ng pamilya Valderrama. Magpapakita ako ng serya nga dokumento. Nakadigitize ang nga ito at makuha ninyong lahat sa isang flash drive bago kayo umalis. Una, ang for birth certificate por ni Lucas Valderrama Santos, kung saan nakasaad na si Anton Valderrama Mendoza ang ama. Pangalawa, ang reklamong pag-abandona sa pamilya na isinampa ni Celia Santos noong 25 Pebrero 2026, isang linggo matapos iwan ni Anton Valderrama ang asawa niyang nagpapagaling pa sa cesarean at ang kanyang bagong silang na anak. Sa puntong ito, nagpakita si Javier ng isang imahe sa screen. Ito ay ang litrato ng papel na sulat kamay ni Anton. Hindi mabuti ang pakiramdam ng nanay ko. Kailangan niya ng kapayapaan. Nanay mo na lang ang magpalaki. Isang bulong-bulungan ang umikot sa kwarto. Pangatlo, ang maulat mula sa detective agency na kinuha ni Mrs. Santos para hanapin si Sr. Anton Valderrama sa loob ng 5 taong lubos niyang pakawala, na nagdedetalye ng kanyang nga ginastos sa sugal, mga utang, at kinaroroonan sa iba't ibang lugar na liwan, nang walang anumang pagtatangkang kontakin ang kanyang anak. Pang-apat, ang desisyon ng korte noong Oktubre 2028 na nagbibigay ng buo at eksklusibong kastodi kay Celia Santos at nagtatalaga kay Ramon Valderrama bilang legal tutor dahil sa napatunayang pag-abandona at kawalan ng komunikasyon. Huminto si Javier. Hinahayaang bumaon sa madla ang bigat ng mga dokumento. Panglima, at upang alisin ang anumang kasuklam-suklam na pagdududa tungkol sa pagiging ama ng bata, tumingin siya sa geneticist. Doktor. Lumapit si Dr. Ruiz sa mikropono. Nakasuot pa rin ng kanyang white coat para sa pagkakataong ito. Ako si Dr. Ignacio Ruiz, Direktor ng Genlab. Noong 22 ng Pebrero 2026, sa kahilingan ni Ramon Valderrama, nagsagawa kami ng DNA paternity test sa pagitan nina Anton Valderrama Mendoza at Lucas Valderrama Santos. Ang resulta, na may 99.99% na probabilidad, ay nakumpirma ng paternity. Ang nasabing ulat, pirmado at selyado, ang naging basehan para sa legal na pakilala sa pamilya. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang ulat na may selyo at pirma. Sumabog ang ma-flash ng kamera. Kinuha muli ni Javier ang salita. Panganim, ang ngabang statement na nagpapatunay na palagiang tinatanggihan ni Celia Santos ang anumang sustento mula kay Ramon Valderrama para sa personal na gastusin, at ang kanyang kasalukuyang pamumuhay, kabilang ang kanyang tinitirhan, ay nagmumula sa kanyang sweldo bilang Executive Vice President ng Foundation na ito posisyon na nakuha niya dahil sa kanyang sariling kakayahan matapos palakihin ang kita nito ng 5 beses sa loob ng 4 na taon. Nandiyan ang mga tax report. At pang-7, sumingit si Ramon at kinuha ang mikropono. Para tapusin ang anumang espekulasyon tungkol sa aking katinuan o sa aking testamento, heto. Naglabas siya ng isang dokumento. Ang notaryo, na nakaupo sa manunut, ay tumango. Ito ay kopya ng pagbabago sa aking testamento, ni notaryo ngayong alas 5 ng hapon. Dito, tinatanggalan ko muna ang aking anak na si Anton Valderrama Mendoza dahil sa kanyang kahiyahiyang pag-ugali at pang-abandona sa pamilya. Ang aking yaman ay hahatiin sa 2 bahagi, 2/3, 2,3, para sa irrevocable trust fund ng aking apo na si Lucas, na pangangasiwaan nina Celia Santos et ng aking notaryo hanggang sa siya ay nasa tamang edad, at ang natitirang 1/4, 1,3, ay para kay Celia Santos, bilang kabayaran, sabi sa testamento, sa tanging taong nagpakita sa akin ng katapatan, katalinuhan, at pagmamahal ng isang anak sa aking huling nga taon. Sumabog ang kwarto sa pagkamangha. Itinaas ni Ramon ang boses niya. May matanong ba? Isang mamamahayag mula sa isang seryosong diaryo ang nagtaas ng kamay. Senyor Valderrama, hindi po ba ninyo sa tingin na ang pagtatanggal ng manang ito ay masyadong malupit? Anak niyo pa rin po siya. Tinitigan siya ng direkta ni Ramon.
Nakaroon akong anak. Ang pangalan niya ay Ramon. Namatay siya. Nakaroon ako ngang isa pa na ang pangalan ay Anton. Pinili niyang mamatay ng buhay matagal na panahon na ang nakalipas. Ngayon, naglibing lang akong bangkay. Susunod na tanong. Tumagal ang press conference ni, 20 minuto pa. Ang matanong ay mas teknikal. Tungkol sa foundation. Tungkol sa trabaho ko. Ang kwento enehay skandalo ay patay na. Nadurog sa ilalim bigat mga papeles at katatagan ni Ramon. Paglabas namin, pinisil ni Javier ang kamay ko. Ginawa mo ng perpekto, kalmado, matatag. Siya na ngayon ang biktima. At ikaw ang profesional at makapangyarihan. Hindi pa ito tapos, bulong ko. Ang pinakamalala ay parating pa lang. Tama siya. Nang gabing iyon, habang iniulat sa balita ang pagtatanggal ng manabilang isang business news ang paglilipat ng shares na nakakahalaga ng daan-daang milyon nakatanggap ang cellphone ko ng tawag mula sa isang private number. Sinagot ko ito kung sakali. Si Anton. Ang boses niya ay isang sinulit ng galit at alak. Masaya ka na, malandi ka. Nagawa mong alisin pati apelido ko mula sa matanda. Ikaw ang nag-alis niyan sa sarili mo. Anton, 5 taon na ang nakalipas. Sisirain kita. Sisirain ko kayong lahat. Wala kayong ideya kung sino ang kinakalaban niyo. Anton, lasing ka at nakakawa ka. Matulog ka na at huwag ka nang tumawa. Sa susunod, pulis na ang hahanap sayo dahil sa harassment. Binaba ko ang telepono at blinok ang numero. Ngunit ang kanyang walang lamang banta na punong lason ay nanatiling lumulutang sa hangin ng kwarto. Hindi ito isang banta. Ito ay ungol ng isang sugatang hayop. At ang mga sugatang hayop ang pinakamapanganib. Kinabukasan, naiba na ang headline ng diaryo. Tinanggalan ang mana ni Ramon Valderrama ang anak. Ipinamana ang yaman sa apo at manugang. Naging malamig at batay sa katotohanan ang nga artikulo. Panalo na kami sa laro. Si Anton ay isa na lamang talunan, walang pera, walang silbing apelido, at hinuhusgahan ng publiko. Ngunit sa mga anino, alam kong hindi pa tapos ang kaluskos ng mga espada. Ang susunod kong galaw ay hindi pag-atake, kundi pagdepensa. Nag-vibrate ang telepono sa salaming mesa sa bago kong opisina sa Zuelig Building. Hindi ito ang personal na cellphone ko o ang pantelepono sa trabaho. Isa itong malinis na ikatlong telepono na ginagamit ko lamang para sa isang contact, Rafael, ang investigador. Isang mensahe ang nakalagay sa screen. Kumikilos. Umaali-aligit si Asa paralan ni Elsa Loop ng 3 araw. Kanina nakipag-usap sa isang substitute guard. Nagtatanong nga oras ng uwian para raw sa isang surprise. Hindi maganda ito. Active na ang reinforced security. Asterisk. Nanigas ang hangin sa aking baga. Tumawid siya sa nag-isang linya na hindi na pwedeng balikan. Ipinikit ko ang aking nga mata ang isang segundo at huminga ng malalim. Ang takot, ang lumang kaway na ito, ay nakpakita ang kanyang makuko, ngunit agad ko itong dinurok. Walang puwang para sa takot, tanging malamig at detalyadong put. Tinawagan ko ang direktang numero ni Ramon. Sumagot siya sa unang ring. Ano yon? Pumunta siya sa eskwelahan. Nagtatanong ngang oras ng uwian ni Lucas. Naging mabigat ang katahimikan sa kabilang linya, isang galit na napakalalim na halos mahawakan. Nasaan ka? Sa opisina. Diyan ka lang. Papunta na ako. At tawagan mo si Javier ngayon din. Makalipas ang 10 minuto, kaming tatlo ay nasa opisina ko. Si Ramon, namumutla sa galit. Si Javier, may seryosong ekspresyon ng abogadong nahahanda ng nga papeles para sa pinakamasama. Tapos na ito, sabi ni Ramon sa boses na parang bato. Ubos na ang pasensya, ang mababala, ang awa. Tatawagan ko ang magkoneksyon ko sa pulisya. Ipapahuli ko siya ngayon din dahil sa stalking. O kahit ano pa man. Hindi. Sabi ko, at napatingin silang dalawa sa akin. Hindi pa. Kung hulihin siya dahil sa stalking, makakalabas siya sa loop ng ilang oras nang may restraining order na hindi niya intindihin at babalik siyang mas galit. Kailangan natin siyang bigyan ng sapat na tali para ibikti ang sarili niya. Ngunit sa paraang hindi na siya makakabangon pa, naksalubong ang kilay ni Javier. Shelia, hindi natin pwedeng gamiting pain si Lucas. Masyadong delikado. Hindi ko gagamiting pain si Lucas, sagot ko at binuksan ko ang isang drawer. Kumuha akong isang maliit na device na kamukhang isang GPS tracker. Ito ang gagamitin ko. Ito ang tracker na nakalagay sa bag niya mula pa noong insidente sa bahay. Napakaliit nito.
Hindi niya alam. Gagamitin natin ang routine niya. Pero babaguhin. Mabilis kong inilatak ang plano. Siyempre, hindi ito perpekto. May mabutas. Ngunit ito lamang ang tanging paraan na tatapos sa bangungot ng tuluyan. Nakinig si Ramon nang nakamulat ng bahagya ang mga mata. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Masyadong mapanganib, sabi niya. Kung may mangyari kay Lucas, walang mangyayari kay Lucas, putol ko. At sa boses ko ay may tiwala na hindi ko rin alam kung saan ko nakuha. Dahil nandun ako. At nandun din kayo. Sa dilim. Ngunit kailangang makmukhang totoo ito. Kailangang maramdaman niya na nanalo siya kahit isang minuto lang. Iyon ang magiging libingan niya. Kinabukasan, lahat ay nasunod sa plano. At kasabay nito ay isang parusa ang bawat segundo. Mula sa surveillance van na nakaparada 2 kanto ang layo, nakita kong lumabas si Lucas ang eskwelahan dala ang kanyang asul na bag. Kasama niya ang kaibigang si Mateo at ang ina nito gaya ang tuwing Huwebes. Ngunit ngayon, sa halip na dumiretso sa parke, lumiko sila sa hindi mataong daan, iyong dumadaan sa dating bodega ang munisipyo na ginagawa. Gaya ang napakasunduan namin ang ina ni Mateo, isang diskreto at binayarang babae para sa abala. Mabilis siyang tibok ng puso ko, ngunit komodo ang gakamay ko sa screen na nagpapakita ng asul na tuldok ni PS ni Lucas, in real time. Nagmamaneho si Javier ng isang hindi halatang sasakyan, isang kanto ang layo. Nasa ibang sasakyan. At doon na nangyari. Isang puti at maruming van na walang plaka sa likod ang lumabas sa isang eskinita at biglang huminto sa tabingang gabata. Bumukas ang pinto. Bumaba si Anton na nakasumbrero at balisa. Walang sigawan. Napakabilis, nakasusuklam na episyente. Hinawakan niya si Lucas sa braso. Narinig ko sa hidden mic ng GPS, ang boses ng anak ko. Malakas at puno ng takot. Bitawan mo ko. Hindi kita papa. Umalis na papa ko. Hindi umabot ng 10 segundo. Umandar ang van. Nagpanggap sumigaw at tumakbo ang nanay ni Mateo. Sinunod ng lahat ang script. Lahat, maliban kay Anton na akala niya ay nanalo siya. Ayan na. Sabi ko sa komunikator. Hindi nanginginig ang boses. Sundin niyo ang signal at mag-abang ang pulisya sa meeting point. Kailangan nilang pumasok pak, nagbigay ako ng senyas. Wala nang mas maaga. Ang bodega ay nasa isang halos abandonadong industrial park sa Valenzuela. Pumasok ang puting van sa nakabukas na pinto at nawala sa dilim. Huminto ang konvoy namin 2 kanto ang layo. Bumaba akong sasakyan. Bitbit ang isang malaking bag. Sinubukan akong pigilan ni Javier. Shelia, kabaliwan ito. Hayaan mo ng pulis ang pumasok. Papasok ang pulis. Sabi ko habang tinititigan siya. Pero gusto niya akong kausapin. Ako ang gusto niyang ipahiya. Iyon ang kahinaan niya at ang nag-iisang alas natin. Kung bigla silang papasok, baka saktan niya si Lucas. Kung kakausapin niya ako, madidistract siya. Bantayan niyo ang pinto. Pag tinawag ko kayo, pumasok kayo. Mag-isa akong naglakad patungo sa bodega. Kumakabog ang dibdib ko. Pero matatag ang bawat hakbang. Ito ang huling laban. Ang pinal. Itinulak ko ang maliit na pinto sa gilid na lumagitnit. Sa loob, ang amoyng alikabok, langis, at kahalumigmikan ay nakasusulasok. Isang maduming liwanag ang pumapasok mula sa sirang bubong, na nagpapaliwanag sa gitna ng walang lamang espasyo. Nandun si Anton. Nakatayo si Lucas sa harap niya. Habang nakakapit ang kamay ni Anton sa balikat nito, namumutla si Lucas. Nanlalaki ang gamata, ngunit hindi umiyak. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang takot, ngunit may kislap din ng tiwala. Nandito si Mama. Celia, sabi ni Anton, at ang boses niya ay kakaibang nagtatagumpay sa dilim. Tamang-tama sa oras. Inaasahan ko nang tatakbo ka rito. Ang inang inahin. Bitawan mo siya, Anton. Sobra na to. Sobra na. Kakaumpisa pa lang nito. Inagaw niyo sa akin ng matanda ang lahat. Ang pangalan ko, Praco, anak ko. Pues, ngayon nasa akin ang gusto mo. Pinisil niya ang balikat ni Lucas na napangiwi sa sakit. Wala kang kahit ano, mahinahon kong sabi. Humakbang pasulong. Ang meron ka lang ay maproblema. At sa bawat segundo ay mas lumalaki ito. Tumahimik ka. Sigaw niya. Ako ang masusunod dito at simple lang ang kondisyon. 2 milyong piso sa cash at isang malinis na pasaporte. O isasama ko ang anak mo papunta sa lugar na hindi niyo mahahanap ng matanda. At tingnan mo, kapag kaming dalawa na lang, matututo siyang mahalin ako.
Ang nga salita niya ay, ang pinakasukdulang katangahan. Makasarili, hindi pinag-isipan. Bobo, huminga ako ng malalim. Hindi kita bibigyan ng pra, Anton, at wala kang pupuntahan. Inilabas ko ang tablet ko mula sa bag, binuhay ito, at ipinatong sa isang kinalawang na kahon na nakaharap sa kanya. Pero bibigyan kita ng isang bagay. Ang huling leksyon ng realidad, nahati sa tatlo ang screen. Sa unang bahagi, makikita ang kanyang yate, ang huling mahal niyang laruan na nakadaong sa Manila Bay Boat Club. Mga pulis na sumasampa rito. Sa ikalawa, isang bank notification mula sa isang Swiss account na natuklasan ni Rafael ilang buwan na ang nakakaraan, na nagpapakita ang zero balance at nakasulat na, frozen. Sa ikatlo, isang audio recording ang tumunog. Boses ito ni Ramon. Ngunit hindi ang boses niya sa press conference. Mas malalim, nakamamatay. Ni-record ko ito kaninang umaga. Anton, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin hinawakan mo ang apo ko. Tinawid mo ang nag-isang linyang natitira sa'yo. Kaya makinig kang mabuti. Kung nagalusan mo kahit konti si Lucas, isinusumpa ko sa puntot ng kapatid mo na hindi mo kailanman naging karapat-dapat tularan, na ilalaan ko ang natitirang buhay ko, maging isang araw man o 10 taon, sa isang bagay. Sa pagwasak sa'yo, hindi gamitang mga abogado. Hindi gamitang pera. Sa bawat alaala, sa bawat pahinga, sa bawat panaginip, ipapadama ko sayong sanay hindi ka na ipinanganak. At kapag namatay ako, magiwan ako ng pera at mga utos, para ipagpatuloy ito ng iba. Ito ang huling pangako ko. Bilang ama, bilang iyong hukom. Namatay ang boses. Ang mukha ni Anton ay isang maskara ngang pakalito at takot. Ang tablet ay naging salamin niya. Pinapakita sa kanya ang imahe ngang isang taong ganap na nag-isa, hubad, at na-corner. Wala na ang pera. Malinaw kong sabi. Ang nga barko, ang nga tsondo, ang nga account. Naka-freeze na ang lahat sa nakalipas na 2 oras. Pinirmahan NG Uwes ang utos. Kaninang umaga kasama ang MNG Aprueba NG Utang. Mo at report NG Investigador. Ang time safety net times mo ay gawa sa karton at sira na ito. Nagsisinungaling ka. Ungol niya, ngunit ang basak niyang boses ay nagpapatunay na naniwala siya. Ang tanging meron ka na lang. Patuloy ko. Muling humakbang pasulong upang paikliin ang distansya. Ay ang pagpili. Bitawan mo si Lucas ngayon din at kukumbinsihin ko si Ramon na huwag magsampa ng kasong times kidnapping asterisk, kundi times trespassing times at times harassment times na lang. Bibigyan kitang kalahating $1,000,000 na dala ko para makaalis kang bansa at huwag nang bumalik kailanman. Ito ang kaysa-isa mong lusot. Ang huli. Huminto ako ng may diin. O ay pagpatuloy mo ang katangahang ito. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ka na muling makakakita ang araw mula sa labas ang rehas ang kulungan. At lalaki si Lucas na alam niyang ang biological father niya ay isang kriminal kidnapper. At bali, alin ang pipiliin mo? Tiningnan ni Anton ang tablet. Pagkatapos si Lucas, at sa akin, ang kamay niyang nakahawak sa balikat ng bata ay nangingini. Sa kanyang mga mata ay may nagaganap na digmaan. Ang galit at nasirang pride laban sa times instinct of survival asterisk. Ang tanging natitirang katinuan niya. Naramdaman ni Lucas ang pagdadalawang isip, at sa isang bulong na umaling-awngaw sa katahimikan ng bodega, bitawan mo po ako. Ang masalitang iyon na binanggit ng walang pagiyak, na may dignidad na hindi kailanman nakaroon si Anton, ay may binasak sa loop niya. Hindi ito pagsisisi, kundi ganap na pagbagsak. Bumaksak ang braso niya ng walang lakas. Hindi nag-atubili si Lucas. Tumakbo siya sa akin at sinalo ko siya. Binalot ng gabraso ko. Ibinaon ang ilong ko sa kanyang buhok. Naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang maliit na puso laban sa akin. Ligtas na siya. Ayos na, anak, bulong ko. Ayos na. Tapos na. At dun lamang ako sumiga. Ngayon na. Bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Ang nakabubulak na liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay nakpapaliwanag sa lumilipat na alikabok. Pumasok ang mga pulis kasunod sina Javier at Ramon. Hindi nalaban si Anton. Napaluhod siya sa maalikabok na sahig. Nakayuko ang ulo habang binabasahan ng Miranda rights. Nang dumaan siya sa akin nang nakaposas, umangat siya ng tingin. Huling beses na nautaw po ang aming mameda. Wala nang galit dito, puro kawalan na lang. Ang kawalan ng isang taong sa wakas ay nakaunawa na nawala na maging ang karapatan niyang maalala ng may galit.
Mabilis ang paglilitis. Umamin si Anton na times guilty times sa mas magang kaso na times illegal detention times at pamimilit, kapalit ng pag-atras ng reklamong kidnapping na mas mabigat. Ang abogado niya mula sa Public Attorney's Office ay ginit ang kanyang matinding emosyonal na times instability asterisk. Gayunpaman, ipinakita ng piskal ang buong ulat ni Rafael, ang seryengeng pagbabanta, at ang pagmamatiyak sa paaralan. Naging malupit ang huwes. 8 taong pagkakakulong. Inutos din ang permanenteng pagtatanggal sa kanyaeng parental rights, patria potestas, kay Lucas at isang permanent restraining order. Ang pinakanakakakilabot na sandali ay noong, sa kahilingan ng huwes, tinanong ngang isang psychologist si Lucas sa pamamagitan ng closed-circuit camera upang hindi siya ma-stress. Kung may gusto ba siyang sabihin kay Anton, ang anak ko, na nakaupo sa kabilang kwarto, ay tumingin sa kamera gamit ang kanyang malalaking asul na mata na namanan niya mula sa kanyang lolo at ama at sinabi ng may kalinawan na dumurok sa aking puso. Sabi ni Lolo Ramon, sa buhay kailangan mong pumili at maging responsible sa mga pinili mo. Pinili mong umalis, ngayon kailangan mong maging responsible. Paalam, iyon na ang huling beses na binanggit ang pangalang Anton Valderrama sa aming bahay. 1 taon ang nakalipas, ang sikat ng araw nga, kalagitnaan ng Hunyo ay bumabagsak sa mga puno ng mangga at bukirin sa hacienda ng Valderrama sa Batangas. Hindi ito sa pangunahing mansyon, kundi sa isang matandang bahay na magandang ni-restore kung saan nakpapalipas ngayong tag-araw si Ramon. Ang hangin ay amoy mainit na lupa, magapuno, at sampaguita. Nakasuot ako ng isang simpleng puting damit. Hindi ito isang malaking kasal, kundi para lamang sa mga taong mahahalaga. Ang mga magulang ko, si Manuel at Clara, ay umiyak sa tuwa. Si Ramon, walang dungis sa kanyang barong. Ang ilang kaibigan namin ni Javier, at si Elena bilang saksi. At siyempre, si Lucas, na 6 na taong gulang na, nakasuot ng maliit na barong na nakpapamukha sa kanyang maliit na lalaki. Seryoso niyang ginagampanan ang trabaho niya, ang pagdadala ng mga singsing. Ngumiti sa akin si Javier. Hindi bilang isang kabangang nobyo, kundi isang kasama na narating din ang daungan pagkatapos ang mahabang paglalakbay. Ngumiti rin ang municipal judge na kaibigan ni Ramon. At ikaw, Lucas, pumapayag ka ba na ikasal ang mama mo at si Javier? Tanong ng huwes, yumuko ng kaunti. Seryosong tiningnan siya ni Lucas. Pagkatapos sa akin, pagkatapos kay Javier. Opo, pero nangako si Tito Javier na ako pa rin ang lalaki ng bahay tuwing Martes at Huwebes at tuturuan niya akong makmaneho ng bangka. Nagtawanan ang mga bisita sa mainit na hangin. Nagpatuloy ang huwes. Ang mga panata ay simple. Nangako kami ng katapatan, respeto, at ang tapang na buuin ng makasama ang aming nasimulan na. Nang sabihin ng huwes, maari mo nang halikan ang nobya. Hinalikan ako ni Javier nang may lambing na nagsasalita tungkol sa kapayapaan, sa madarating na umaga ng linggo, sa isang pag-ibig na kanlungan, hindi labanan. Matapos ang tanghalian sa teras, tumayo si Ramon upang toast. Medyo pause ang boses niya. Hindi ako madalas magsalita sa mga ganitong okasyon, ngunit ngayon, nag-alay ako ang toast para sa pamilya, para sa pamilyang pinipili natin, sa pamilyang itinatayo araw-araw gamit ang talino, tapang, at higit sa lahat, puso sa tamang lugar. Cheers para sa aking mga anak na sina Celia at Javier, at para sa aking apong si Lucas ang pinakamagandang regalo at ang pinakamaningning na kinabukasan na maasahan ng isang matandang lobo na tulad ko. Salud! Lahat kami ay nag-toast. Sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Javier ang aking kamay. Sa kabilang banda, seryosong kinukwento ni Lucas sa ama kong si Manuel ang maplano niya para sa bukirin paglaki niya. Kailangan po nating gumamit ng ngadron, Lolo Manuel. Mas mabilis yon. Sa paglubok ng araw, habang paalis na ang nga bisita at naglalaro si Lucas sa paghabol ng alitaptap kasama ang aso, tumakas ako ng saglit papunta sa library. Kinuha ko ang lumang talarawan, ang parehong dala ko mula Baguio. Halos puno na ito. Isinulat ko sa huling pahina. Ngayon, ika-18 ng Hunyo, 2032. Nagpakasal ako. Ang Baguio ay lumipas na. Hindi ito nag-iwan ng guho. Nag-iwan ito ng mas matitibay na pundasyon. Si Anton ay ginugugol ang kanyang sentensya sa isang malayong kulungan. Ang pangalan niya ay hindi na binabanggit dito. Ang akin, Celia Valderrama, ay pangalan ng isang babaeng nanalo sa sarili niyang digmaan.
Hindi sa pamamagitan ng siga, kundi sa estratehiyang tahimik at marahas na pagmamahal. Matimbing natutulog si Lucas sa kabilang kwarto. Si Javier ay nagbabasa sa sofa habang hinihintay ako. Si Ramon ay humihilik sa kanyang silya na may ngiti sa labi. Ang barko ay tuluyan ng naglalayak sa tahimik na karagatan. At ako, sa timon, ay hindi nalilingon pa sa nakaraan, kundi sa abot tanaw na ngayon. Sa unang pagkakataon, ay hindi na nagbabadyang-badyo, kundi isang kalmadong dagat at maaliwalas na langit. Isinara ko ang talaarawan magpakailanman. Paglabas ko sa franda, ang huling sinangang araw ay nagbibigay ng kulay kahel sa bukirin. Lumapit si Javier at inakbayan ako. Sa malayo, gumising si Ramon at sinenyasan si Lucas na lumapit sa kanya. Tumakbo ang aking anak at umakyat sa kanyang kandungan. Hindi ito isang pagtatapos ng fairy tale. Ito ay mas maganda. Isang simulang may kapayapaan. Napakamahal ng binayaran ko para rito. Ngunit ngayon, habang pinakmamasdan ko ang pamilya kong nakakatipon sa ilalim ng langit ng hacienda, nalaman kong ang bawat laban, bawat luha, at bawat malupit na desisyon ay naging sulit. Nakarating na ako sa aking tahanan. At sa pagkakataong ito, ang pintuan ay isasara lamang upang panatilihin ang init sa loop, at hindi na kailanman para itaboy ang sinuman palabas.